O, sige. Uncle Warrior, mag-open, mag-open mic. Tanong mo, sige, kuya. Ang iglesia ba na tinubos, ang tinubos ba ng dugo ni Kristo ang binili niya ng dugo? Yung iglesia lang, wala nang iba. Oh, at sabi sa Gawa 20:28, ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili, ang buong kawan. Hindi May sinabi doon, may iglesia doon, iglesia lamang. Oh, kasi buong nga eh, buong kawan. May sinabi doon lamang, may sinabing lamang. Buong kawan po, kawan. May tinatanong ako, pag nabasa ko kasama isang libutan, hindi lamang iglesia. Oh, ito, sasagot ako. Buong kawan kasi pag sinabing kawan, ang mga papasok galing sa sanlibutan, papasok sa kawan, sa katawan ni Kristo. Kaya kung gusto mo makatanggap ng kaligtasan doon sa kawan, mapapabilang ka na. Yung mga datos wala sa kawan. Basahin mo yung 1 John 2:2. Tingnan mo, hindi lang iglesia ang tinubos dyan, pati sanlibutan. So pag napamalihan ko yung aral nyo ha, kasi kuya, ang alam nyo naman yun, kuya, totoo yun, kuya. Kasi yung mga papasok sa kawan, Naintindihan ng basahin mo. Iba ng redemption sa salvation. 1 John 2:2. First John 2:2, sige, John 2:2. Papamalihan na natin yung doktrina nyo ha. John 2:2. Yan, sige. 1 John 2:2. Lahat yan. Unang Juan 2:2. Tingnan mo ha. O, sige. Ikaw muna ang paliwanag tapos susunod ako. Sige. Makinig ka ha. Okay. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi maging sa lahat ng mga tao. Sa ibang salin, pati ang sanglibutan. O hindi nga lang yung iglesia. Napamalian ko na. Paano yan? Sasagot ako, kuya. Tinan mo pa sa ibang salin, mas maganda pa, MBB yan eh. Sanlibutan na nakalagay. Hindi sige. iglesia. Basahin mo, sanlibutan. Kasi ang sanlibutan sa inyo, yun nakagad. Yan po, yan. Buong sanlibutan. Yan, buong sanlibutan. Yan. Sasagot ako. Tama po yan. Bakit? Kasi sa 1:9, sabi ni Kristo, tingnan mo ha, 1:9, sabi ni Kristo, ganito. Sabi ni Kristo, ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin, ibig sabihin, doon sa kawan, salvation na yan eh. Teka muna, yung pinapapasok niya galing na ba sa kawan? Hindi, di ba? Nasa sanlibutan yung inaakay niya. Maliwanag yun. Kaya yung sabi doon sa talata kanina, tama yun. Kasi yung pinapapasok niya, hindi na galing sa kawan yun, galing yun sa labas ng kawan. Kung mabasa ko, hindi agree ka nga kay Boy Letra. Ako ang pintuan. Wala pa sa loob ng iglesia. Kung babasahin ko, bula ang propeta, bula ang mga ngaral, tinubos. Tinubos ng dugo ni Kristo pag nabasa ko. Kasama sa tinubos. Ito na lang, pagdebatihan na lang natin, may moderator. Mas magandang topic. Tagilid ka dyan. Lahat ba ay may nakinabang sa pagtubos ni Kristo? Yes or no? Hindi, ganito. Lahat pag-usapan natin. Pagdebatehin natin yan, okay ako dyan. Ganito yung affirmation namin dyan. Sasabihin ko lang po dyan, Iglesia ni Kristo. Kayo, bahala na kayo. Ganito yan. Ganito ang affirmation dyan. Lahat ng tao sa sanlibutan, walang exemption. Lahat yun tinubos ng dugo ni Kristo. Pero hindi lahat naligtas. Ganun lang. O hindi lahat nakinabang. O yun ang tema natin. Lahat ng tao tinubos ha. Para maikli. Lahat ba nakinabang sa pagtubos ni Kristo para ang tao maligtas? Lahat? Hindi na pakinabang. Lahat ng tao tinubos na. Walang ganun-ganun. Lahat ng tao tinubos pero hindi lahat naligtas. Lahat tinubos. Kasi sa inyo, pag sinabing tinubos, ligtas na agad eh. Kung tinubos ka, ligtas ka na kagad automatic. Hindi, pag tinubos ka, nasa lupa ka pa. Pwede mo pang hindi mapakinabangan yun. Sige, pagdebatehin natin. Ano topic? Ayun nga. Ano yung topic? Lahat ng tao tinubos ni Kristo ng kanyang dugo, basta sa kanyang pagkapako sa krus, lahat tinubos, pero hindi lahat nakinabang, kumbaga hindi lahat naligtas, pero lahat tinubos. May parehas, may katwiran ka, may katwiran ako, maghanap ka ng moderator, ilagay mo na sa YouTube, lahat ng lahat ng pati sige na, go na tayo. Teka lang, Uncle Boy, wait lang. Pag nawala ito, sigurado na to, pag nawala, sa debate, mag-aahit ng isang kilay. Yan na naman si Kilay. Sabi mo, wala nang kilay, mag-aahit na naman. Baka bulbul ka. Baka balhibo ko na sa baba, ahitin mo yan.
Again na. Sana naman, nagpapatawa na naman tong uncle natin. Ako yan, Nas. Maghanap ka na po ng moderator. Maganda Ngayon na. topic. Maganda topic. Dalawa ano? kayo ni bench moderator. Si Bench. Hindi ako May makapag-moderate. trabaho ako, Uncle. May trabaho. Ay, Tre, sayang. Si ano na lang, si Ate May, si Sarky, Otto kahit si Mac M. Yan, saglit lang to. 7 minutes lang. Pwede na to eh. Pagtubos. Universal Redemption. Pakiulit ng topic. Lahat Lahat ba? ng tao tinubos. Ako, ang titindigan ko. Hindi lang ang iglesia. Ayan na. Sige. Ang titindigan ko, lahat tinubos. Tanggap ko naman yun eh. Lahat may karapatan. Pero may dahilan. Bakit hindi Sa inyo bro, ang May iglesia dahilan. lang ang tinubos. Siyempre, Yan may ang aral dahilan nyo. nga. May dahilan kasi yun. Hindi ko pwede basta ikwento ng ganun. May Sa dahilan amin, yun. hindi lang iglesia tinubos. Lahat ng tao, walang exemption. Kaya nga, sabi ni Kristo. Pati sinaunang tao, isama mo na. Pati yung mga tao sa Old Testament, gusto mo eh. Hindi. Oo, lahat. Kaya nga sabi ni Kristo siya ang pintuan. Sino man tao, wala nga siya tinatanggi. Kung saan kang galing reliyon, basta pumasok ka dun sa kawan niya o dun sa katawan niya. Para maligtas. Meron kami tinatawag na invisible border ng church. Ibig sabihin, mga unknown Christian. So, lalalim pa yan. Hindi. Ano? Yun nga maganda, exciting. Laban Game. o bawi. Ayun nga, lahat laban nga. Lahat ng tao tinubos sa inyo. O Iglesia lang tinubos. maghanap na ng moderator. Hanap tayo ng matapos moderator. Na. Hanap Sige. na. Hindi po Sige. kami nag-aaway. Ganito lang po kami lahat. Hindi away to. Magsagutan. Aralan Ganito lang to. po kami. Nag-aaralan kaya yan sila. Pag nawala, ahit ng kilay. Yan na naman. Yan na naman siya. Wala namang gugulo. Mabait na ang asawa ko. Mabait na sa ate. Ganda gadis ko. Mabait na yon. Hindi na. Yun, no? A game. Sinong pwedeng mag-moderator? Taas yung kamay po. Nasa baba. Baka may pwede dyan. Ito si Kuya Edwin, no? Kaibigan ko. O ito si Uncle Magic. Pwede rin. Hindi ko na ito papahirapan. Manilan to for educational purpose. Tsaka Saka kaibigan. hindi ka rin mahihirapan. Matututunan ka. Baka nga bukas Kuya Warrior, sama na kami ni Uncle Nas. Huwag ka lang maingay sa Katoliko, sa Otons. Bakit? Magpapadoktrina na kami sa Iglesia ni Cristo. Oy, baka Yes. pwede ba yun? Diba? Hindi ba ako dito eh. Walang Again. masamang mangarap kung masungin kung mga kaibigan ko ay makikinig lang naman. Well, hindi ko naman sinabi mag-iglesia na kayo. Makikinig kayo. Yung parang, A game. yun na. Di ba? Simulan ko na. Moderator mo muna, Uncle. Nasaan ang moderator mo? Paano ka ni makikinig biglang nawawala? Yan na naman siya. Akala ko ba nakalimutan mo na yung mga bagay na salitang yan? Tropa tayo. Hindi na nga ako maalis Ayan Mabait na aking ang kasintahan ko si Gadis, mabait na po yung nauunawaan niya na ako. Yun, no? Shoutout sa Magsa-shoutout ako, kasintahan ni, Shoutout ako sa Warrior, mahal kong si Ate Ganda Gadis, sa aking kapuso. Kapag nagising ka at nakita mong nakikipagdebate ko kay sa mga Uncle Otoms, kami po ay nagbibigay ng share lang, hindi po kami nag-aaway. Yan na. Again. Yan na. Wala nang mangyayaring takbo, sinasabi mo, wala na, bababa, wala na. Simulan ko na to. Moderator na. Wala na. Hindi na tayo moderator. Sige, ito si H2. Yung rules, banggitin mo yung rules. Ang rules, gaya pa rin ng dati. Pag sumagot ng categorical, 20 seconds lang yung explanation. Tapos, gano'n, hindi naman na importante eh. 20 seconds. Pag sumagot ng categorical, wala sagot sa categorical, pass. Sige, pwede naman magpasi. Wala namang problema Ito si H2, mag-moderator ka? H2? Ang problema lang, walang puputulin ng kilay dito Ikaw correct, wala akong binibenta ng kilay dito. Joke lang yun. Ikaw naman. Baka sabihin na naman, may laban. Mama, makita ko sa YouTube. Yung Warrior, mapuputulan na po ng kilay. Lumaban na naman. Yan ka na naman, kilala kita, Uncle Nas. Uncle Nas, umaming ka. Ganyan ugali mo. Nagpakita ka pa sa akin doon. Ayan may mga send pa dito. Sabi mo. Yan, wala. Inuulit ko po, wala po tong laban sa kilay. Nagjo-joke lang po to si Uncle Nas. Wala pong gano'n. Pinagpapauna ko po sa YouTube kung wala pong gano'n. Wala. Ito po sharing lang. Good afternoon sa Ito si everyone. H2, long time no see nyo to. Tagal na ito nawala. Kasi parang last year pa ako nag-moderator.
Kuya, Ako, baka ako, pwede ka timer. ba? Nakikisuyo kami sa'yo. Bawi na lang kami sa'yo. Oh, bawi na lang, bawi. Pagka, ang bawi ko sa'yo, pag kailangan mo po ng katotohanan, bago ka makinig sa Katoliko, dadalhin kita sa Rebellion, sa mga aral ng iglesia. Oh, yan. Hindi, kilala to. Ay, ano to, mabait naman Si to. Kuya Nas din naman, pwede ko rin dalhin doon kung open-minded Ano siya. to, ano ako, warrior. No bias to. Kung may isang laban ng tier na ako nag-moderate doon. Ayun, maraming salamat. Good Ayun, record to, good record. Babawi kami sa'yo, Kuya. Kuya, babawi. Ito naman, hindi naman mag-aaway to. Sharing lang Simulan to. ko na. Oh, Bro, yung timer muna ba? Ano, Ay, paano yung timer. pagsagot? oh, timer. Oh, timer. Tatime ako dito, ha. Teka, may nagre-request pa ba makatut. Guys, yung mga iba hindi pa namin napakyat. Sorry, puno-puno kasi naghahanap kami ng moderator. O mag-invite ka na mga kasugguon, mga kaibigan, kami po ay magkakaroon ng sa mga kapatid namin diyan. Maaari po kayong makinig. Hindi po to debate na parang pagkikipagtalastasan. Ito po ay aral lang kung totoo ba na yung pagtubos ni Kristo ay nakinabang lahat. Oh, yung parang ganun lang lawak kasi. Magandang hapon po mga kaibigan. Yes, magandang hapon po kuya. Ayun. Request ko lang, timer rin sana lalo na pag ano na, pag tanungan na, mahihirap mag ano eh. Mahirap magulaan ng oras kung naka 20 seconds na ba yung Oo nga, pagsagot or no? what. Hindi kasi ako pwede mag-time. Ako rin yung magsasalita. Paano Oo nga, yan? hindi pwede. Ano, isa ka sa Bias lista yun, magpapayro bias. pa. doble trabaho. Si Bench nga pala may trabaho. Bias Pala, yun, anyone, bias. pwede mag-time kasi ako hindi na ako pwede. Ako na nga moderator, ako pa magta-time. Yun ang trabaho ng moderator, timer, tsaka moderator. Alam, di ko kaya ngayon, hindi na ako double device eh. Sa text time pa ako bibili. Hindi ng kahit hindi support mo ako. ipakita yung device, bro. Tansyahin mo lang. Ano lang naman yun? 20 seconds lang naman, di ba? 25 Open seconds. time mo. Gawin mo nga Moderator ako yan. moderator boy, letter may tatry nga akong experiment. Ano yon? Gawin mo nga ako moderator, may tatry akong experiment. Sige. Teka. Nag-screenshot na kasi ako ng mga... Yung problema dito, pag nag-stop time, hindi natin mapupos eh. Isa pa sa problema yun eh. Kasi iba yatang account to. Account ano to? Hindi ka ma-add sa moderator. Di ko alam kung bakit. Bakit hindi Hindi, kita labas ka ma-add. muna. Hindi, kailangan Labas. ng timer bro, ano? Kasi alam ko magkakaroon ngayon ng mga objection dyan eh. Kailangan Nga mag-stop pala, yung time. guys, baka pwede nyo i-record. Kasi may report ako kanina eh. Baka mamaya hindi ko ma-download. Baka pwede nyo i-report sa mga... Kaya mo, Bench? Okay lang yun, Uncle, yung ano, yung kahit may report, basta hindi ka lang mare-report ng ng mababan ka ba. Hindi, meron na akong restriction. Download mo pa rin siya. Baka hindi ko ma-download. Hindi, peki yan. Peki yung restrict na yun. Sigurado kayo pag hindi ko Oo, ito pwede. na-download, sayang. Hindi, Wala peki kaming pa yan. memories. Pwede rin Mawawala ako yung memories mag-record. namin. Maganda cellphone ko eh. Pwede rin ako mag-record. Record mo kahit yung boses lang. Basta sure lang tayo. Oo, ako na lang bala sa H2 na. Ako, bibigyan Kailangan ng kita. timer. Pwede naman kitang bigyan. Nagre-record din naman ako. O yun, okay. Sigurado ha. Ako nang bala sa timer. May timer dito. Mano, ilang minuto ba? Ano ba ang pagkasunduan nyo? 7.5 ba kayo? 7 latag, 5 minutes, or 7.7 na lang? 7 lang siguro. Oo, Ayun, 7.7 na lang din, 20 seconds answer. Hindi, ano yun? mabilis yan. Oo, dapat 10 yung paliwanag. Oo, sige, 7 10, yung walang tanungan. problema. 10 yung 10. paliwanag, 7 yung tanong. Kaya 10 yung paliwanag, 5 yung tanungan. 5 minutes lang. So 7.5 ang setup. Oo. 10 yung paliwanag, 5 yung tanungan. Yung rebuttal, depende kung anong 5 din. 10-10. Hindi sa rebuttal, paikli na natin. 7.7 na lang sa rebuttal. Ayun, para mas 7-7, mabilis. pwede. Oo. Yun. Ganun tayo. 10-10 sa first stand, then sa second, sa rebuttal, 7-7. Sino ba formative? Just to clarify, si Boy Letrata formative, no? Oo, lahat ng tao tinubos. Walang exemption. Lahat-lahat. Pero hindi lahat na ligtas. Yung iba Okay. napunta ng impyerno. Okay? Lalawak kasi yan eh. Lalawak yan. Tama naman, lalawak naman talaga yan. Papunta sa kaligtasan. Okay. Hindi ko kaya, okay. Magandang hapon sa lahat. Masasaksiyan natin ang historical debate ng dalawang friendly debate lang. Friendly debate lang to. Ano lang share Nagla-live lang. post.
Pakilala mo na kayo para at least makilala kayo ng mga viewers natin. Umpisa muna natin kay Boy Letra dahil siya ang formative. Pakilala ka muna, bro. Alright, maraming salamat sa lahat ng mga taga-subaybay at manood lang kayo. Shoutout sa 30 plus live viewers. So medyo kakaiba yung paksa pero sinasabi ko sa inyo, ito talaga ang doktrina ng Roman Catholic Church. No? Nasa CCC talaga to no, na ang lahat ng tao tinubos ng dugo ni Kristo ng kanyang dugo. Walang exemption pero hindi lahat yun naligtas. Yung iba napunta ng impyerno. So yun lang, sana marami kayong matutunan at mahalaga tong doktrina na to. Sa panig naman ng Negative Warrior, pakilala mo sarili mo. Ako po si Kuya Warrior. Lagi po nakikita naka-live, naka-on cam. Nagbibideo okay po ako. Ako po yung kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ulitin ko po, hindi po ako ministro at manggagawa. Ako po yung nag-ano lang, may nagpapaliwanag bukol lang sa nababasa. Labas po ang aking ano dito, aral sa doktrina sa Iglesia. Yun po, salamat po. Anong labas? Wala nang bati, nag-umpisa na tayo eh. Wala nang... Hindi, kaya nga sinasabi ko, labas yung aking ano dito. Kung ano man sige, sabihin ko po disclaimer dito, lang yan. Labas ang Iglesia dito. Baka magkamali siya. Oo, ganun talaga. Ikaw talaga. Hindi ko tinuturing na ako yung tama o mali. Hindi ko tinasabing ganun. Basta ang sinasabi ko rito, ito'y base lang sa natutunan ko sa Biblia. Yung mga nababasa. Game na? Pwede daw timer si It's Me eh. Pwede daw siya timer. Ayun. Ikaw, sige, gusto ko timer kasi ka. nakikita yung time, pinapairal ko Ito kasi eh. dito yung fair eh. Ito yung baby ni Nash. Sige. Yan, alright. Yun no. Pero lakihan ko na lang yung sa akin kasi magbabasa ako ng Bible verse. Okay. Simulan na. Moderator. Yung rules ko yan, hindi ko pa nabanggit. Kuya, yung rules Ito, rules and regulation. No ad hominem. So, hindi kita iahadom. Walang personal attack. So, pag tinanong ng categorical, moderator decision is always final. Meron tayong tag-isang objection. Kung kinakailangan, hanggang 2 lang. Wala nang ikatlong objection. Wala tayong challenge walang hamon. Pag nabasa, sige, wala nang hamon-hamon. Basta sumagot lang ng categorical within 20 seconds. Wag wala sa categorical, pass. Tapos, ayan yung oras. No unprofessional attitude, bawal magmura. Tsaka wala tong magtropa naman tayo eh. Ayun na. Yes. Bro, Game. I have a clarification lang kung agree kayong dalawa. Ano yan? Ang clock kasi ni It's Me, isang timer lang ang magpi-play niyan. So later on sa question, ako na lang magpi-play ng 20 seconds sa sarili ko. Sasabihin ko na lang pag next question na. Bibilangin mo lang naman yan diyan sa timer, 20 seconds. Yes. Diba, I mean, I set up my own timer. Naka-overlay kasi yung app ko. Mas maganda. Ngayon, yan. paalala lang kay sister, sa timer natin ngayon, sa muse natin ngayon, pagka nagkaroon ng objection, kunyari nagsasalita na yung moderator, sasabihin ng moderator, pa-post muna yung time, ipo-post mo muna. Kasi moderator's decision pa yun eh. Dun, pagka nagtuloy na ulit sa tanungan, doon mo lang ipi-play. Okay? Alright. Bawat object, automatic, yung stop the clock. Yes. Basta may mga komisyon na pag-uusap. It's Me, take note that pag sinabi kong repeat muna yung question bago mag-start ng time. Huwag mo muna i-start ulit. Then pag sinabi kong start na, doon mo lang i-start ulit. Okay? Okay Sige, po. Boy Letra, kung... Sunod ako sa'yo. Sige, Boy Letra, kung ready ka na, start anytime, then It's Me, start mo na rin yung time niya pag nagsalita siya. Game. Alright, so unahin ko na yung gagamitin niyang talata, Acts 20:28. Sabi dito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santong mga obispo upang pakainin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo. So ito yung gagamitin na Bible verse ng aking kaibigan at wala nang iba kasi naranasan ko na yung ganitong topic at hindi na to bago sa akin. So una sa lahat, kung titignan natin yung batayan yung Bible verse, walang nakalagay na ang iglesia lamang. Pansin nyo? Walang nakalagay dito ang iglesia lamang, ang iglesia lamang ang tinubos. Kung hindi, sinabi lang dito na ang buong iglesia, ang iglesia tinubos ang binili. Binili ng kanyang sariling dugo at wala kaming tutol doon. Pero ang tanong, ang iglesia lamang ba ang binili niya ng kanyang sariling dugo? Basa. Ito, screenshot ko na, no? Dito sa, bigyan mo natin yung verse. Ito, sa John 2. Ito. Alright.
Sabi dito, sa John 2:2. Teka. Nagka-error. Pwede na ba ulitin yan eh? Pwede ulitin yan. Pause time muna kasi Pause. para may nana para fair. Sige, tuloy nyo lang. Sige, tuloy daw. Hmm. Sa 1 John 2:2. So sa 1 John 2:2, basahin natin dito. Nahirapan lang ako kasi sa screenshot ko, no? Hindi ko makita. Ito, teka, screenshot. Sorry, mabilis lang to. 1 John 2:2. Ito na yung Bible verse. Sabi dito, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito isinulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesus, ang matuwid. Siya ang pampalubag loob at sa ating mga kasalanan at hindi lamang sa atin. Ano? Mga kasalanan. Kundi ang buong sanglibutan. Ang linaw po, no, hindi lamang sa atin. Yung pampalubag dyan, ang bumili o ang tumubos sa ibang salin. O malinaw hindi lamang sa atin. Ibig sabihin, yung pinapangaralan niya, yung iglesia. Diba? Yun yung on that time yung in-address niya. Kasi ito yung bumabasa ng sulat na to, yung iglesia. Hindi lamang sa atin, pati ang buong sanlibutan. So malinaw na yan Ano pa? Ngayon, ang tanong, baka sabihin naman ni Warrior, sa future kasi papasok din niya sa iglesia. Mali po. Kasi letra por letra, pati ang mga bulaang mga ngaral o mga bulaang propeta, binili na ni Kristo ng kanyang sariling dugo. O, saan natin mabasa? Ito, 2 Peter 2 verse 1. Screenshot. Right, ito na, lalagay ko sa screen So wala kasi yung extra phone kaya medyo tumatagal pero mabilisan lang to. Sabi dito, ngunit may magsisilitaw di naman sa bayan ng mga bulaang propeta. O to, makinig ka ng mga bulaang propeta. Magkakaroon ng mga bulaang guguro, mga bulaang guro na mga papasukan sa lihim na mga makapagpapahamak na mga hidwang pananampalataya na itinatatwa pati ang Panginoon na bumili, andyan ang salita, bumili sa kanila na nangagtataglay sa kanilang sarili ng mga madaling makapapahamak. Kita nyo, bumili. Pero makapapahamak pa rin. So hindi porket binili ka, tinubos ka na ni Kristo, ligtas ka na kagad, once saved always saved, parang osas. At hindi lang ang iglesia ang tinubos ni Kristo ng dugo. Pati ang sanlibutan, yung sanlibutan na yon, hindi yun yung parang papasok pa lang. Kaya na-mention na parang prophetic tense. Hindi po, kasi hindi naman ang buong sanlibutan naligtas lahat yan. Kasi walang pilitan po. Yun po yung John 4 verse 24 na pagsamba sa espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, walang pilitan. Tinubos ka ni Kristo, binigyan ka niya na ng chance para mapunta ng langit. Wala pong hadlang sa'yo. No? Bagkus tinubos ka na niya, pero pwede ka pa rin mapahamak. Kaya nga ang sabi dito, mga bulaan. Ibig sabihin, pati mga bulaan, tinubos niya ng kanyang sariling dugo. Sa baba, basahin na. Ng dugo, napunta ba ng impyerno? Opo, no? Kaya mali yung aral nyo na porket tinubos, maliligtas na kaagad. Sabi dito, at marami sa mga kanila mga gumagawa ng mahalay na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masasama ang daan ng katotohanan. At sa mga kasakiman ng mga mapagkunwaring salita ay ipangangalakal kayo ng mga hatol sa kanila'y mula sa unay hindi nagluluwat ng kanilang kapahamakan ay hindi nalulupig
sapagkat kung ang Diyos ay hindi magpatawag sa mga kasalanan, yaon kundi sila'y ibubulid sa impyerno. Ang linaw po ibubulid sa impyerno. Pero anong sabi dito sa kanina? Tinubos ba sila? Yes po, tinubos sila. O, basahin ulit natin basahin natin. So ito, screenshot. Ang hirap ng ganito, no? Maglalapag-lapag lang tayo ng screenshot, no? Ito. Ngunit may mga magsisilitaw din ng mga sa bayan na mga bulaang propeta, gayon naman sa inyong magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasukan ng lihim, makapagpapahamak ng mga hidwaang pananampalataya na itinatuwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila. Sino yung address na sa kanila? Sa mga bulaang propeta. Kita nyo na? Sa mga bulaang propeta. Oh, pumasok ng palihim yan. Hindi talaga yan kamiyembro nila. Palihim na papasok yan at tandaan natin. Pag ikaw ay nangangaral ng maling doktrina, latay sentensya, diretso tiwalag ka. Galatians 1:7-9. Hayaan siyang sumpain. Pero kabilang ba siya sa tinubos? Yes po. Kaya nga dun sa John 2, First John 2:2. Ano sa First John 2:2? Hindi lamang tayo ang tinubos, pati ang sanlibutan. Kaya yung gagamitin mong Bible verse, wala akong tutol doon. Pwera na lang kung may mabasa ka doon sa Acts 20:28 na yung iglesia na tinubos ng kanyang sariling dugo, yun lang ang tinubos, wala nang iba. Which is yun yung aral nyo. Ang iglesia lang ang tinubos, kaya iglesia lang maliligtas. So, okay na, hanggang dito na lang, no? At pwede na akong magpatanong. Okay, wini-wave na ng ating affirmative ang kanyang time. Next naman tayo sa Setup Bulletin 10. It's me. Okay po. Bro Wire, ready ka na ba magtanong? Ayun, ready na po ako, kuya. Okay, wait lang natin si Boy Letra, nagla-live pa siya. Reminder again bro, sa akin manggagaling ang 20 seconds Sige lang, bro. Fair naman to, naka-float to. So anytime napipindot ko siya. So pag sinabi ko next na lang kasi di naman tayo bias So yung Boy Letra, ready ka na? Ready na ako, bro. Sige. It's me, start the time now. Ayun. Ang unang tanong ko ganito, ginamit mo yung lamsa at halaman, tinukoy doon kawan. Hindi ka naman tumututol dito. Itong kawan para sa iyo, ito ba yung Iglesia ni Cristo? Yes or no? Yes, at kami yan. Ibig sabihin, iglesia na pagmamayari ni Cristo. Hindi sinabi na iglesia na ang pangalan ni Cristo. Sa ibang Greek variant niyan, iglesia ng Diyos. Ibig sabihin, Diyos si Cristo ayon kay Lamsa. Ngayon, walang nakalagay na iglesia lamang. Ang isa nga sa pinakasikat na Bible verse, John 3:16 Binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa pagmamahal niya sa sanlibutan. Galatians 6 verse Dito 30 to sa 40. talata, unang tanong, may banggit dito ang buong kawan. Pag sinabing buong kawan, nangangailangan pa ba ng iba na katawan ni Kristo? Yes or no? Hindi naman sinabing kailangan. Kasi yung buong kawan na yan, wala namang kailangan. Ang kailangan lang ang Diyos. Pero walang sinabi dyan na yung iglesia lamang. Walang salitang lamang dyan. Ngayon, ang kailangan natin, ang Diyos. Hindi yung sanlibutan yung kailangan mo. Si Kristo ang kailangan kasi siya ang Lamb. Hebrews 10 verse 1. Okay, dahil binanggit mo si Kristo ay Diyos, papasok tayo dyan. Isang tanong lang. Sabi mo si Kristo ang Diyos, dapat kilalanin natin. May banggit doon sa Juan 20, sa Gawa 20:28, kaibigan, binili niya ng kanyang dugo. Kaninong dugo ito? Sa Diyos o kay Kristo? Both, kasi si Kristo nga yung Diyos. Kaya nga sa ibang variant niyan, Theos yan, mas marami nga yung variant ng Theos eh. 'Di ba? Unti lang yung yung Kurios o yung Lord o yung Kristo. Doon lang yung kay Lamsa. Sa ibang galing pa yan doon sa Syriac ba 'yon? Yung Messiah. Pero sa mga maraming variant niyan, Theos yan. Next question. Dahil inamin mo na both ang Diyos ay may dugo, si Kristo may dugo, hindi ko na itatanong yun, pero bahala na yung mga nanonood. Tanungin na lang natin mamaya kung kailan nagkaroon ng dugo ang tunay na Diyos. Ito,
iwan natin yan. Inamin mo naman eh. Dahil dito, tinatanggap mo yung Iglesia ni Cristo, binili niya ng kanyang dugo. Mm-mm. Yes or no? Tama. Yes. Dito sa Juan 19, ang sabi rito, si Kristo ang pintuan na dapat pasukan ng mga sanlibutan. Tutol ka ba doon o hindi ka tutol? Hindi ako tutol, kaya nga sabi ko sa iyo kanina, paano kayo makakadirekta sa Ama kung si Kristo tao lang? So hindi kayo pwedeng dumirekta sa Diyos, kailangan yun dumaan sa tao lang na si Kristo. Si Kristo sa inyo tao lang. So balik, ano yan sa iyo tatama yan bro. Kasi dapat tanggapin nyo yung communion of sins, kasi yung communion of sins, ang tingin nyo doon, hindi kami makadirekta sa Diyos. Next question, sa makatuwid, tinatanggap mo bilang isa kang tao, bilang tayo, dapat tayong sumunod kay Kristo. Tama. Na pumasok bilang pinto sa kanya. Tama. Tama, pero tandaan mo, no, dun sa Roma 2:10 hanggang 15, yung mga tao na naghahanap ng Diyos, bagamat wala pa sila sa loob ng iglesia, ipinapakita ng kanilang mga puso pag gumagawa sila ng mabuti na sila ay ang kautusan ay sinusunod nila sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawa. Iyon yung mga unknown. Next question. Dahil para sa kabutihan nating talakayan, lilinawin natin, doon sa pinapapasok ni Kristo, ito ba yung kawan o katawan ni Kristo? Yes or no? Yes, iyan ang Catholic Church. Kaya nga lang meron tinatawag na mga unknown Christian o yung mga hintil na sumusunod sa kautusan at yung kanilang pagiging Kristiyano ay nasa kanilang mga puso. Roma 2:10 hanggang 15. Roma 2:10 hanggang 15. John 14:15, if you love me, keep my commandment. Next Ayan question. Dahil inamin mo, i-premise ko, na yun ay ang kawan, katawan ni Kristo, at sinabi mo Iglesia Katolika, iiwan ko na yan. Bahala na ang mga ano dyan. Basta may pag-amin, papasok tayo kay Kristo bilang pintuan, doon sa kawan. Tanong, lahat ba makapapasok sa kawan? Sa tuntunin ni Kristo? Lahat dapat pumasok o hindi dapat pumasok? Lahat dapat pumasok. Yan yung tinatawag na necessary ng church. Kaya lang, meron tinatawag na mga na mga hintil na hindi bilong sa kautusan, hindi pa napapangaralan, pero sumusunod na sa kautusan. Doon sila aariing ganap, doon sila nagiging righteous. Kaya nga ang tawag doon sa John 10:16, mga tupa na wala pa sa kulungan. Wala pa sa kulungan, tinawag ng tupa. Ano yung tupa? Papunta sa langit. Next question. So, pinaka-clarify natin, kapag ang tao pumasok sa kawan, sa katawan ni Kristo, maliligtas o hindi maliligtas? Maliligtas nga. Kanina ko pa sinasabi, pero hindi lamang. Meron din yung mga nasa labas ng church, pero pasok na rin sila sa kawan kasi nauna na doon ng Holy Spirit. Tandaan natin, hindi lang yung mga tagapagturo na mga tao yung tagapagturo ng Ebanghelyo, pati ang banal na Espiritu Santo. Galatians 4:5-6, yun yung tinatawag na adopted son of God. Next question. Yun bro. Yun, i-wave ko na po. Klaro naman eh. Klaro na po. Okay na? Wave na daw yung Okay time. na po. I-wave ko na po. Time. Klaro. Thank you. Apo. Okay. It's me, Faith. Ulitin mo yan sa 10 minutes. Ready ka na ba, bro? Ako na po, ano? Ready ka na ba? Tiyatanong ko lang para Opo. ma-answer tayo. Okay, then ready na siya. It's me. Start na kagad to, bro, ha? It's me. Start Matagad now. lang po. Ay, wait. Sige, wait daw. Nag-request siya. Ulitin. Ayun, sige na po. Okay na po. Okay. 3, 2, 1, start. Ayun. Hindi ko na masyadong teka. Magandang umaga po sa inyo lahat. Uulitin ko po, ako po ay isang kaadib lang. Ano man po sabihin ko rito, labas po sa aking pagka-Iglesia ni Cristo. Kundi ito po ay talakayan lang ayon po sa nababasa sa Biblia. Ito po, dahil ginamit niya po itong kanina, sabi niya, siya ang nagpaglubag-loob sa ating kasalanan at hindi lamang ating mga kasalanan, kundi sa buong sanlibutan din naman. Hindi ko na nga tinanong ito dahil kasi umamin naman siya na tanging sa kawan lang pinapapasok ang iglesia, ang mga tao sa sanlibutan. Kaya nga sabi ko kanina, dito sa binanggit niya, tama naman to eh. Tama to. Kasi lahat ng tao nangangailangan ng kaligtasan ng ating mga kasalanan sa buong sanlibutan. Kaya nga, ang pagpalubag-loob ng Diyos, alam naman natin gusto ng Diyos na lahat ng tao maligtas.
Pero gagamit siya ng Kristo. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak para kasangkapanin sa pagliligtas ng Diyos. Ano nga katunayan? Sabi ng Biblia, ang Kristo ay nagtatag ng iglesia. Yan na, sa unahan namin pag-aaral, malinaw naman, nakasulat sa Biblia yan, nagtayo siya ng iglesia, pag-aaring iglesia, yung iglesia niyon, pinangunguluhan niya, yun ay siya ang ulo nun. Wala nang iba. Kaya pag may ibang nagsabi, may iba pang ulo, doon sa katawan na tinayo ni Kristo, mali yun. Hindi yun ang totoo. Ang tunay na totoo, nakasulat sa Biblia, si Kristo po ang ulo ng iglesia, ay yung katawan niya, ang kawan niya katawan. Tanong, ano po ba pumapapalob doon sa iglesia? Yun nga, ang iglesia, binubuo yan ng mga sangkap. Yan. Mga tao, kabilang dyan, mga kaanig. Kaya nga ang banggit ang banggit nga dyan, sabi ni Kristo, 1:19, tayo'y papasok kay Kristo. Sapagkat si Kristo nagtayo ng iglesia. Hinihantulad niya ang kanyang sarili, 1:19, siya'y pinto. Kailangan mong sumunod. Yun ang unang option para kung gusto mo maligtas. Dahil sa batas ng Diyos, mga kaibigan, mga nakikinig, kung di ako nagkakamali, ang tao nakagawa ng kasalanan. Kaya nga sabi sa Biblia, ikinubli ng Diyos para hindi na siya makipagsalimuha sa tao dahil sa mga nagawa niyang kasalanan. Naglagay siya ng batas sa tao. Ano batas ng tao? Mula sa Diyos. Kung sino nagkasala, siyang dapat managot. Hindi pwedeng panagutan ng anak ang kasalanan ng anak at pananagutan ng ama. Hindi pwede yun. Kundi, kung sino nagkasala, siyang dapat managot. Dapat nating malaman yun. Kaya nga po, ang banggit nga po sa Gawa 20:28, kayo pa namin sinasabi, yung iglesyang yun, na ipinapapasok ka ron, para magkamit ka ng kaligtasan, kasi yun, may pagtubos na gagawin si Kristo doon. Ang hindi ko lang maintindihan, ang kwento niya, dalawa ang lalabas na magtubos. Si Kristo lang po, sapagkat si Kristo lang ang may tanging dugo, kaya nga may kalagayan siyang tao. Sa amin, siya po'y tao. Kasi yung katunayan, siya'y may dugo. Hindi siya kalagay espiritu. Kasi hindi magaganap yung sinasabi ng Biblia na pantubos sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng katawan. Tandaan natin, klaro yan, lahat matutubos kung, sabi ni Kristo, susunod ka. Ano utos niya? Papasok ka nga doon sa kanyang iglesia. Kapag nakapasok ka doon sa iglesia na yon, nababasa naman sa Biblia. Ang sabi, 1 Timoteo 2:6, ang sabi doon, na ibinigay sa kanyang sariling pantubos ang lahat na nagpatotoong mahayag sa sariling kapahunan. Di ba? Kaya ang tanong, dito sa talatang ito, tama kaya pagkaunawa nila? Na kumakatawan, lahat ba sa mundo ay nakabilang? Ilagay natin, Timoteo 1 Timoteo. Sige na, wag na. Ayaw mag-ano eh. Ang tanong, lahat ba? Ang tanong, lahat ba makikinabang kung malaman mo na si Kristo nga tumubos sa iglesia itinayo, yung iglesia ni Kristo? Tanong. Kasi mga kaibigan, mayroon pong kapahamakan kapag ang tao hindi sumunod. Malalaman natin, alam na natin yan, nakasulat sa 5:28-29, bilisan ko lang, huwag ninyong ipaglalas ito sapagkat dumarating ang oras ang lahat ng nasa libingan ay makarinig ng kanyang tinig at magsisilabas sa mga nagsigawa ng mabuti sa pagkabuhay ng muli sa buhay at sa mga nagsigawa ng masama ay magpagkabuhay ng muli sa paghatol. Yan po ang dahilan. Kaya napakaliwanag dun sa talatang binanggit ko ng pahayag ng Panginoong Jesucristo nating tagapagligtas. Hindi lahat ng tao ay maliligtas kasi nga mayroon pong nakalaan ang tao doon sa mga nakalaan sa araw ng paghukom. Yung mga taong bubuhay muli para saan? Sa pag-atol. Maintindihan natin yan. Doon sa talatang binasa ko sa 5:28-29, ang binabanggit doon, masama ay sa pagkabuhay namang muli sa paghatol. Meron pong bubuhayin mula kay Kristo doon sa kanyang mga kilala niyang tupa.
sa ligtasan yon, sa walang hatol yun. Kaya tanong natin, gaano po karaming pagpaparusahan sa araw ng paghukom? Marami po. Apokalipsis 27 Gs. Ang sabi roon, na ang bilang nila'y gaya ng buhangin sa dagat. Sila'y papahirapan araw at gabi, magpakailanman. Ganun po, gayon po kasinsay ang mangyayari sa tao kung hindi ka susunod sa pinag-uutos ni Kristo na dapat nasa loob ka ng iglesia. Tandaan natin, sa labas ng iglesia, ang Diyos ang hahatol sa mga nasa labas ng iglesia. Malinaw sa atin yan. Kaya hindi po totoo, uulitin ko, nasasabihin ng iba, pasensya na po, na natubos ng dugo ni Kristo. At hindi rin totoo na ang lahat ng tao ay maliligtas sa araw ng paghukom. Kasi ayon sa Biblia, malinaw, Efeso 1:7, nasa Kanya'y meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Kaya, uulitin natin, may banggit nga po sa Roma 6:23 at Apokalipsis 24, yung dagat-dagatang apoy niyan, kaparusahan. Kaya kapag tayo ay natubos ng dugo ni Kristo, tayo nga ay mapatatawad na sa ating mga kasalanan. Dahil hindi tayo ay mamamatay sa parusa. Gaya nga nakasaad doon sa Roma 6:23, Apokalipsis 20:14. Kaya dapat nyo mapansin yung sinasabi ng konteksto ng Biblia, gaya dito sa 1 Timoteo 2:6, ang sabi ron, merong iniiwasang basahin doon sa talata yung iba pagka binabasa yan Bakit? Kasi mabubuko yun May pag-usap, may pinauunawa nila doon sa talatang yon na basahin natin yung talata, 1 Timoteo 2:3-6. Ito'y mabuti na kalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng tao, mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Tanong, malinaw po sa talata, lahat. Opo, tama. At sa talatang 6, hindi po tumutukoy sa lahat ng tao. Bakit? Alam naman natin sa mundo, kundi doon lamang sa mga taong nakaalam ng katotohanan. Kahit balik ta rin yung pampagbasa dyan, nababasa doon sa 1 Timoteo 2:3-6 na siyang may ibig na ang lahat ng tao'y maligtas at makaalam po ng katotohanan. Yan ay alamin sa buong katotohanan dahil kung hindi nila tatanggapin yung katotohanan yan, ay tiyak, wag naman sana. Wag naman sana. Ang gusto ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, lahat ng tao o sanlibutan maligtas. Pero dapat nandun ka sa Iglesia ni Kristo na tinubos ng dugo ni Kristo para ikaw ay maligtas. Dagdagan pa natin. 1 Tesalonica 2:11-12. Ang sabi ron, dahil ayaw nilang tanggapin ng katotohang hayaan ng Diyos na sila'y manilang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan, sa gayon maparusahan ng lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Bakit ko binasang talatang ito? Kung paanong ang Diyos nagdakta siya na gusto niya ang lahat ng tao maligtas, pero meron din siyang sinasabi sa talatang ito. 2 Tesalonica 2:11-12, ang sabi nila, ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. Time na, sorry. Hinayaan na sila ng Diyos para time na. Thank you. Okay. Abo. Wait natin si Boy Letra. Bro, ready ka na Boy Letra sa pagtatanong? Ready na bro, ready na. Bro Warrior, ready ka na sumagot sa mga magiging tanong Yes, niya? ready na po. Maraming salamat Okay, po. set up ng 10 minutes, then pag nag-umpisa na magtanong si Boy Letra, it's me, start mo na, okay? Alright, ang tanong ko. Mm. Yung ginamit mong talata sa Acts 20:28, yun ang iglesia ng Diyos na tinubos niya ng kanyang sariling dugo. Tanggap mo ba yon? Iglesia, yes, yung iglesia ng Diyos, siya rin ang iyong iglesia ni Kristo. Kasi si Kristo ang kasangkapan ng Diyos. Kaya nga,
ibinigay niya yung anak at nagtayo ng anak ng iglesia, inaring katawan, dapat doon tayo pumasok para maligtas doon sa katawan ni Kristo yung kawan. So, yung iglesia ng Diyos, yung Diyos doon na may dugo, si Kristo yon. Tanggap mo? Ang tatanggapin ko doon sa talata, Yes or no? hindi ko Stop tatanggapin yung... time. Ang sagot ko po, ang hindi ko tatanggapin, yung Diyos ay may dugo. Ano mo na bro, wag mo na kayo huwag kayo biglang mag-objection na lang kayo pag hindi sumagot ng categorical. Kasi pag ganyan, kasagutan lang kayo eh. So, ulit sa tanong at bro, parang nabanggit naman sa rules, pag hindi sasagot ng categorical, may 10 seconds naman, no? Para di kayo magsagot kasi nagsasagutan kayo, pangit tignan. Sige. Okay. Sumasagot si Warrior, biglang may ibabatin, di ba? Pangit tignan sa mga nanonood. Bro Boy Tetra, ulitin mo muna yung tanong, then Bro Wire, pa-clarify na lang kung sasagot ka categorical or 10 seconds. Sige, sasagot ko ako, Apo. King James Tagalog, na iglesia ng Diyos na tinubos niya ng kanyang sariling dugo. Yung Diyos doon na may dugo, di ba si Kristo yon? Yes or no? Okay, bro, sasagot ka ng categorical? Ang sagot ko, hindi. No. Bakit? Etong sagot ko, ang banggit sa tamang salin, ang tumubos ng iglesia ni Kristo at binili ay ang Panginoong Jesucristo. Kasi siya yung namatay, siya yung may dugo. Alam natin, siya yung nagbubud ng dugo, hindi ang Diyos. Pero, tandaan natin, yung iglesia Next question. tinubos Next question. sa Diyos yun. Oo. Anong Greek scripture yung ang nakalagay, nakabata yung iglesia ni Kristo imbis na iglesia ng Diyos? Ito. Sasagot ako. Ito namang Gawa 20:28, hindi ka naman tututol. Ito yung isinalin sa tamang salin. Anong ang Greek? Anong Greek scripture nakabata yan? Object ko dyan. Moderator, object ako. Wala po ako. Object ako. Ang object ko, Since nauna ka mag-object, sige. Wait lang, bro, Wario. Ako muna magsasalitain mo. Since nauna ka mag-object, sige, go. Since nauna ka mag-object, go. Ang object ko, sinasagot ko siya, yung Gawa 20:28, kinikilala ko yan na tamang salin yan kasi hindi naman yan pwedeng sabihin hindi yan tamang salin kasi iglesia nga ni Kristo ang tinubos at yung Kristo ang may dugo. Kaya mahanapin niya po ako sa Greek. Wala po ako tinalakay. Ano pa lang to, objection pa lang to, it's me. Paulit na lang sa 8 minutes yan. Objection pa lang to. Wait mo ako sa sa pagsabi ko ng start that time again. Yun nga po object ko doon. Wala po akong nilatag na yung sinabi ko na Gawa 20 ay mula sa Greek. Ang sinasabi ko, tamang salin po yan. Yan po sabi ko. Wala po akong nilatag na Masyado kasing mabilis ang rules natin eh. And hindi ako yung nag-set eh. May rules ba tayo na kung ano lang yung unang nilatag? Opo. Sige, since yun naman yung tradition talaga ng debate, sige, yun ang sundin natin. Kahit sabihin natin hindi nabanggit. Yun naman talaga ang general rule eh. Sorry po letra pero non-bias. Next question tayo. Diyan sa Acts 20:28 na iglesia ng Diyos na tinubos niya tinubos niya ng kanyang sariling dugo. Meron bang sinabi na iglesia lamang ang tinubos na kanyang sariling dugo? Meron bang salitang lamang diyan? Meron o wala? Doon sa hinahanap mo, sasagot ako, meron. Doon sa hinahanap mong Meron o wala? Meron. Bakit? Bakit meron? Kasi sinabi, buong kawan. Pag sinabing buong kawan, wala nang kailangan iba pang kawan. Yun eh. Buong kawan. Wala nang kailangan pang iba pang kawan. Buo. Kaya siya lamang talaga ang naka-indicate yan na maliligtas. Kaya iglesia ni Kristo. Next question. Maraming iglesia. Hindi sinabi. Next question, bro. Yung buo tsaka lamang magkaparehas yan. Saang dictionary mo nabasa yan? Yung salitang buo at tsaka lamang magkaparehas. Anong dictionary susuporta dyan? Sasagot Dictionary. ako. Sasagot ako. Dictionary. Sa pagkaunawa ko, yung hinahanap mong lamang, tiniyak kasi ng Biblia, para sa akin, kung lamang ang hahanapin mo dyan, walang letra por letra. Pero, na talagang mababasa, ang tinubos, buong kawan. Hinirang kayo ng Espiritu Santo at pakanin ng Iglesia ni Kristo. Next question. Talagang isa lang eh. O na sa lahat,
Anong salin yung may salitang buong iglesia? Di ko kasi makita. Ano bang salin yung ginagamit mo? Yung gawang, kay Lamsa po. Kay Buo, Lamsa. nakalagay doon? Buong Opo. iglesia, yung salitang buo. Buong, ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Yun po nakalagay, buong kawan. Pero, i-clear natin, walang nakalagay na salitang lamang. Wala pong nakalagay na salita lamang, pero Okay na. buong kawan. Opo. Kung ako naman babasa, hindi lamang sa atin, pati ang sanlibutan, letra por letra. Sa akin, letra por letra, tanggap mo. Ano pong tanong po? Nagtatanong na po kayo, kuya? Kung ako makabasa na hindi lamang ang iglesia o hindi lamang ang iglesia o tayo ang tinubos o binili, kundi ang buong iglesia, kundi ang buong sanlibutan, letra por letra, talo ka na. Yan yung stand ko eh. Teka po. Stop time. Object po ako. Nagkasundo tayo. Wala nang objection, nagkasundo tayo sa rules na walang challenge. Sa, Wala po tayong challenge, kuya, Sayang, diba, sasagutin ko sana kaso wala agree ka tayong naman challenge. na wala tayong challenge. So, no to challenge tayo. Kasi, hindi ko rin nagsabi kanina na wala tayong... Si Warrior ang nag-request din, umuha naman si Boy Letra. Oo nga pala, may rules So, na wala kami. tayong challenge na magaganap. Next question ka na lang, kuya, Siguro pwede mo i-repeat yung question pero without challenge na siya. mo na lang, rebat mo na lang. Let's see the condition niya ba. Pero yung question na yung pasok. However, the problem is merong kasamang challenge which is ang napagkasunduan, walang challenge. Pwede niya naman i-repeat ng question, pasok siya sa topic sa latag mo. Bro, wait lang bro. Ulitin mo na lang ba yung question or pero walang halong challenge or next question ka na lang? Rephrase na lang, rephrase. Okay, replace. Sabi dito, wala nang challenge siya. Sige. Mga anak, yung iglesia, isinulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, meron tayong tagapagtanggol sa Ama at si Jesucristo na isang matuwid. Si Kristo ang handog. Yan na, handog ha. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang sa atin. Mga kasalanan, kundi maging ang buong sanglibutan o sa lahat ng mga tao. Letra por letra. Tanggap mo, tutol mo. Tanggap ko yan kasi nakasulat doon sa Roma 5:9, ang sabi doon, ang sabi dito 5:9. Ang sabi diyan sa Roma 5:9, kaya sa ibang salin, ang sabi diyan, tingnan natin sa SND. MB. Next question. Ayun, ito sasagot po ako. Sabi diyan, kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, kay Kristo yan, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Tama yan. Yan kasi ang kahawangis nyo. So, ang handog, hindi lamang sa atin. Yung term na hindi lamang, na pinapahanap ko sa iyo yung salitang lamang, ako naman maglalagay, hindi lamang. Kung hindi, pati ang buong sanlibutan. Tanggap mo. Tinubos. Yan na eh. Yan na yung stand ko eh. Nakasulat na. Tanggap mo ba? Yes or no? Tanggap ko yan kasi alam mo bakit? Kahit naman yung katabi ni Kristo na ipinangako niya, hayaan mo, isasama kita sa kaharian ko. Hindi pa yung kaanib ba? Pero, dahil ang Kristo kausap niya, di ba? Tanggap ko yan. Kasi kahit yun, nakasalanan na, sinagip pa rin ni Kristo yun, may pangako yun. So, ibig sabihin pala, hindi lang yung iglesia yung tinubos. Kung hindi talaga, buong sanlibutan yung tinubos. Tanggap mo na. Kaya nga sabi nga ni Kristo, tanggap mo talaga yung kaligtasan para sa lahat. Kaso, ang sagot ko dyan, may pagpapagawa muna si Kristo. Papasok ka. Pagdating ng pagpasok mo at lumabas ka, ay mawawala na sa'yo yung sinasabing prelebihiyo na maliligtas ka kasi inalis mo na. Wala ka sa iglesia. Next question. Pero di ba yan yung stand ko? Na lahat ng tao tinubos, pati sanlibutan, hindi lamang sa atin, hindi lamang ang iglesia, lahat ng tao. Di ba yan ang stand ko, yes or no? Yung stand mo, stand yan ng Biblia eh. Gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas sa pamamagitan ni Kristo. Pero,
bilang Iglesia ni Cristo, tapat ako nagsasabi sa iyo, kapag wala ka sa Iglesia ni Cristo na tinubos ni Cristo, inasangayunan mo naman, ay hindi ka kabilang sa maliligtas. Kasi may papapagawa eh. May pinagagawa si Kristo Next para question. maligtas ang tao. Next question, ano ba to? Tapos. Ano ba next question? So, paano na yan, bro? Ano eh, na umamin na eh. Ano pang stand ko? Ano pa itatanong ko dito? So, okay na, wave na tol, wave na. Okay na. Wave na daw. Ay, wave na niya. 7 minutes, so yun na ang pagkasunduan naman sa rebuttal, 7-7. 7 minutes na lang. Bro, ready ka na? Mag-rebut? Ako na, rebuttal na ako 7 minutes. Sige. Start the time. So, ito nga yung stand ng Catholic Church, may paninindigan siya, oh. Mayroong talata talaga. So again, hindi nga tayo tutol dun sa Acts 20:28 na tinubos yung iglesia. Kaso nga lang, walang salitang lamang dun eh, na iglesia lamang yung tinubos. Ang problema dito, may nakalagay, hindi lamang. So, vice versa para hindi bias. Hindi lang ako yung naghahanap ng lamang, kung hindi, magbibigay din ako ng salitang hindi lamang. Ang nakalagay dito, handog. Handog, tinubos, binili, pambili, tinubos, handog. So, redemption to. At marami pang parallel to. Galatians 6 verse 14 to 15, ang sanlibutan ng napako. Siyempre, John 3:16. Diba? Pero doon ako sa letra por letra, gusto ko yung malinaw kasi debate ito. So ito yung stand ng Biblia na stand namin. So yun nga, no? Lahat talaga ng tao tinubos. Kaya nga doon sa usapan natin kanina, Isaiah 9:6, yung sinabi doon na walang hanggang ama, ang ibig sabihin doon, siya yung bagong Adan. Sa pamamagitan ng bagong ama natin, na bagong Adan, yung unang Adan na si Adan, pumasok ang kamatayan, Roma 4, Roma 5. Ito naman, sa bagong tatay natin, o sa bagong Adan, pumasok naman ng kaligtasan. Kasi lalabas niyan, mahina ang bagong Adan, mas malakas pa yung lumang Adan. Kasi kung yung lumang Adan, lahat naman tayo nadamay doon. 'Di ba? Lahat tayo napamanahan ng kamatayan. Yun yung original sin. Lahat tayo namamatay. Kung lahat ng tao na napamanahan ng kasalanan at lahat namamatay, Roma 6:23, Roma 5, tapos yung bagong Adan, hindi pala lahat. Di mas malakas yung impluwensya ng lumang Adan kaysa sa bagong Adan. Yun yung walang hanggang ama, eternal mediator, na namamagitan, sabi dito, na namamagitan sa atin. Yun yung pagiging tao ni Kristo, bagong Adan. Pag sinabing Adan, tao. Bibigay kita ng isang verse ha. Ito, for educational na lang to. Paano to i-rebut? 1 Timothy 2:1. Ito, ginagamit nyo rin to ha. Patungkol to sa tagapamagitan. Ako ng Bible verse, saglit lang. Continue lang in time ha. Verse. So ganito yung tamang intindi dito pag ginamit ito ng mga INC, ganito yan. Sabi dito, ito'y mabuti na nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Yan na siyang may ibig ng lahat ng mga tao yung mga ligtas at mga alam ng katotohanan, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. So bakit ginadiin yung taong si Kristo Jesus? Dahil ba tao lang siya? Hindi. Dahil siya yung bagong tao. Bagong Adan, bagong Adan. Ibig sabihin, siya yung mamamagitan sa pagkatawan tao niya sa Diyos at sa tao. Kasi sa katawan niya mismo nananahan
ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kanyang katawan. Yun ang taong si Jesucristo. Kaya sabi dito, 'di ba? Sapagkat may isang Diyos, Trinity, at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesucristo. Ibig sabihin, tao at Diyos siya, sa kanyang katawan, sa iglesia, nagsama ang tao at ang Diyos. Kaya mahalaga din na tao siya. Kaya sa mga INC, huwag nyo kaming i-stroma na sinasabi nyo na hindi kami naniniwala na hindi siya tao. Tao rin siya. Kaya nga bagong Adan, human. Yun yung pagiging tagapamagitan niya. Hindi yung taliwas sa intercession. Kasi nasa taas din yung intercession nito. Yung mamagitan. Tingnan mo ha, basahin natin. Ito sa inyo ha. So hindi yan taliwas, yung pagiging tagapamagitan ni Kristo, hindi yan taliwas sa intercession. For educational na lang to kasi okay na ako sa stand ko. So ito yung intercession, itaas mo lang oh. Saan na yun? O yan oh, intercession oh. First of all, then I urge you that supplications, prayers, intercession, and thanksgiving be made for everyone. Ayan o. Intercession, thanksgiving be made for everyone. Ngayon sa baba, nandito na yun. Yung for there is one God, there is also one mediator. Iba yung mediator sa intercession sa taas. Yung pagiging mediator niya, yung pagiging tao at Diyos niya. Yun yung hypostatic union. Diyan pumasok yung kenosis. Kaya dun sa 1 John 3:2, no? Nagpakita sa atin si Kristo para pag nakita natin siya, tayo yung magiging tulad niya. Bakit natin naging tulad ang Diyos? Kasi ang Diyos mismo ang naging tulad ng tao. So, si Kristo naging tao para maging tulad natin at katulad niya ang Ama, so magiging katulad din natin ang Diyos. 'Di ba? Kung anong meron si Kristo na tao, parehas natin, parehas din niya ang Diyos Ama. Hebrews 1:3, the exact imprint of His nature. So siya yung unang palasa. Kaya nga pag nakita natin siya, tayo yung magiging tulad niya. Katuparan, unang Korinto 3:13. Revelation 22 verse 4-5. So yun na, okay na? Okay na, time na. Bro Wario, ready ka na ba Ayun, palakihin nga ako, kuya. Ayun, palakihin natin. Ayun, titindi ako po. Magtatanong na po ako. Tatanong na po. Okay. 7-7 to. Okay, time start now. Ito. Meron akong talatang iaano sa'yo rito. I-share ko sa'yo bilang magkaibigan tayo, Brad. Ang sabi rito sa uno, ang sabi sa 2:3, ang sabi ganito, ito'y mabuti na nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Walang pagtututol dyan. Pagdating sa 6, sa 4, na siyang may ibig na ang lahat ng tao'y maligtas ay makaalam ng katotohanan. Tanong, diyan ba sa talatang yan, lahat magkakamit ng kaligtasan? Yes or no? Iyan yung ibig ng Diyos. Hindi sinabing past tense na yan, bro. Oo. Pero tanong, bibigyan kita ng tanong, kailangan masagot mo dito. Ang sabi rito, sapagkat may isang Diyos, sa 6, ang sabi, na ibinigay sa kanyang sarili na pangtubos sa lahat na nagpatutuong may mahayag sa kanyang kapanahunan. Kung babasahin natin yan, na siyang may ibig ng lahat ng tao'y mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya ang tanong ko dito sa iyo, dito na lang. Pag sinabi bang lahat dyan, meron bang tinutukoy ang Diyos dyan na lahat para sa iyo?
Lahat. Lahat ibig niyang maligtas. Yun ang Lahat. ibig ng Diyos. Kaya lahat tinubos niya. Kaya nga may tubos diyan eh. Eh kung sabihin ko sa'yo hindi lahat, tatanggapin mo. Hindi nga lahat naligtas, pero ang ibig ng Diyos Stop time lahat mo na nga, maligtas. stop time mo na nga. Stop time mo na nga. Bro, warrior ka ba na babatiin dahil di pa naman tapos yung oras sa Sorry po, sumagot? sorry po. Kasi ano pa lang, 4 seconds, 5 seconds pa lang yung nababawas sa kanya na batiin mo na kaagad. Sorry po. So, pwede pa tuloy muna ng sagot na tuloy na rin yung time. Alright. So, hindi naman talaga lahat naligtas, pero pinapakita diyan na ang ibig ng Diyos lahat maligtas. So, ibig sabihin, kung hindi ka maligtas, hindi yun ibig ng Diyos, yun yung ibig mo. Choice mo yun. Meron tayong free will. Kung ayaw mo sa Kanya, hindi ka Next question. maliligtas. Next question. Diyan sa sinabing makaalam ng katotohanan, hindi sasang-ayon ka. Tama ba yung sinabi ng Diyos na hindi lahat maliligtas? Kasi dapat makaalam ng katotohanan. Tama ba yan? Sumasang-ayon ka dyan? Yes. Tama yan, pero hindi lang tao ang tagapagturo. Tagapagturo din ng banal na Espiritu Santo, Galatians 4:5-6. Kaya nga bago pa pupuntahan ng mga apostol ang isang lugar, meron ng tao ang Diyos doon. Hindi pa nga napapangaralan si Sino ba yun yung doon sa Acts 10, no? Next question. Yung hintil doon. Kumikilala Next na question, sa bro. ano yun. Next Next question. question. O sige, dahil tanggap mo na kailangan makaalam ng katotohanan, tanggap mo rin yung katotohanan yon na si Kristo nagtayo ng iglesia at yung iglesia yung kawan, siyang binili ng dugo ni Kristo, iglesia ni Kristo. Tanggap mo, yes or no? Tanggap ko, yes. Kaso nga lang, walang salitang lamang yan. Nakaklaro yan dun sa 1 John 2:2. Hindi lamang tayo ang binili o sa atin hinihandog, pati ang buong sanglibutan. Pero hindi lahat sinabi dun na maliligtas. Kasi dun sa 2 Peter 2:1, pati yung mga bulaang propeta, tinubos eh. Pero Next napunta question. ng impyerno. Next question. Kung hindi mo tatanggapin ang nakasulat sa Biblia na buong kawan na iglesia ni Kristo, paano ka maliligtas kung wala ka sa iglesia ni Kristo? Paano? Paano masasabing ligtas ka? Mabuting gawa, yung divine retribution, merong providence doon. Andiyan yan sa Roma 2. No, yung mga hintil na walang kautusan, pero pinapakita ng kanilang mabubuting gawa na sila'y sumusunod sa kanilang kautusan, yun yung kanilang budhi. Bakit? Yung budhi, doon nananahan sa puso nila ang banal na Espiritu Santo na tumatawag Ama-Ama, Galatians 4:5-6. Question. Next question. Tanggap mo naman siguro to na ang sabi rito sa pamamagitan ng kanyang dugo, nakapatawaran ng ating kasalanan ayon sa kanyang kayamanan na kanyang biyaya. Tanggap mo yan. Ito'y biyaya para sa atin. Yes or no? Yes, tanggap ko yan. Biyaya yan sa atin. Anong question dyan? Wala akong problema dyan. Yes, kung tanggap mo yan, dapat nasa loob ka ng kawan ng iglesia o iglesia ni Kristo. Tama o hindi tama? Yes, kaya nga yung mga hindi pa napangalanan na nasa labas ng visible na church, ang tawag doon tupa. Ibig sabihin, mga unknown Christians yun. Kahit hindi pa sila napapangalanan sa loob ng church, tinawag na silang tupa ni Kristo, John 10:16. So may chance silang maligtas, Roma 2:10-15. Question. Hindi na. Dahil inamin mo na dapat maging tupa ni Kristo, kaanib ka kay Kristo, tinatanggap mo na si Kristo rin ang magliligtas sa iglesia ni Kristo. Tanggap mo o hindi mo tanggap? Sa pamamagitan ng kanilang mabuting gawa, no, kahit hindi pa nila nalalaman ng katotohanan, nagpapakita na doon na sila ay bilong sa church at kumikilala sa Diyos. Roma 2:8-10-15. Yun yung pagiging righteous nila. Kasi hindi pa naman sila lahat diyan na pangaralan. Paano yung mga hindi na pangaralan? Wala naman silang itatakwil, pero gumagawa sila ng Next question. mabuti. Kaya nga yung banggit ko sa iyo kanina, di ba si Kristo, may katabi siya na isa pang magnanakaw doon sa kanya nakapako. Yun ba ay nasa iglesia ni Kristo? Yes, nasa iglesia o wala sa iglesia? Nasa invisible siya, invisible border. Ibig sabihin, hindi pa siya napapangalanan,
pero sa kanyang pananampalataya at paggawa ng mabuti at pagsunod kay Kristo, kahit hindi pa siya nabautismuhan, yung hangarin niya na sumunod sa Diyos naroroon na. Bibigyan sila ng buhay na walang hanggan, nasa Roma 2. Basahin mo dun. Oh. Next Kahit hindi question. ka bilong sa church. Dahil tanggap mo yon na yung taong yon kahit wala sa iglesia maliligtas, pero sumasampalataya siya kay Kristo, bilang ikaw na hindi ka naman nakapako sa krus, nalaman mo yung iglesia ni Kristo siyang kawan, dapat ka bang pumasok doon o dapat mong iwasan? Yun talaga ang dapat pumasok, kasi pag hindi ka pumasok, extra ecclesiano liya salus, hindi ka na maliligtas. Hebreo 9 talatang 26, wala nang kapatawarang natitira pa kasi sasadyain mo ng magkasala. Pero yung meron tinatawag na mga invincible ignorance, yung mga hindi nakakaalam ng kaloob ng Panginoon, no, pero gumagawa ng mabuti, maliligtas pa rin sila. Okay, time na bro. Okay, i-wave ko na po. I-wave ko na. Umamin na. Okay. So, punta naman tayo sa rebuttal ng ating negative ng si Warrior. Bro, ready ka na para sa 7 minutes mo na rebut? Ayun. I-rebuttal ko po. Dahil umamin naman po yung kaibigan ko. Okay, give. Start time. Start na po ako. Mag-share naman po ako na bakit kapag nasa labas ng iglesia ay tawag sa kanila ay taga-sanlibutan. Yun nga, paulit-ulit namin sinasabi sa inyo, kapag nakasulat naman no sa Biblia, kapag nasa labas ka ng iglesia, ang Diyos po ang humahatol. Yan po ang iba sa iba, nagagalit. Bakit daw sinasabi namin, kami lang ang maliligtas? Nakasulat po kasi sa Biblia. Sinasanguyonan din naman ng ating kaibigang Katoliko na si Kuya, na kapag wala ka sa loob ng iglesia o sa kawan, at hiwalay ka dun sa kawan kay Kristo, hindi ka kilala ni Kristo. Number 1, hindi ka katupan ni Kristo. At higit sa lahat, huwag mong isipin kasama ka dun sa tinubos nga ni Kristo. Bakit? Wala ka doon sa kawan. Ang tanging maliligtas lamang, inuulit namin, buong kawan. Hinirang kayo, iglesia ni Kristo, nabasa. Kahit sa Roma 16:16, magkakapatid, magturingan kayo, binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. Kahit nabasa sa ibang salata, iglesia ng Diyos sa Judea, mga lokal yun. Nagbabatian sila, iglesia ni Kristo. Ang pinagtataka lang natin, bakit sinasabi niyong ligtas kayo, gayon wala po kayo sa tunay na iglesia? Hindi naman ako may sabi niyan. Binasa natin sa Biblia. Malinaw, iglesia po ni Kristo. Bakit sa iba wala sa iglesia? Yan ang malaki natin tanong. Iiwan namin sa inyo yan. Kaya kami bilang mga kanib sa iglesia ni Kristo, hindi nyo po kami dapat nagagalit kayo sa amin. Bakit? Katulad dito, nasi-share lang tayo. Sabi kasi ng Biblia, ang sabi ng Diyos, nais niya, ibig ng lahat maligtas. Pero, dapat doon lang makaalam ng katotohanan. Kung sasabihin mo, opo, isa po ako ron. Nalaman ko yung katotohanan. Nalaman mo pala yung katotohanan sana maging kabilang ka sa maliligtas. Kasi sabi sa Biblia, kung daw nagkakamali, ang Diyos ang naglalagay ng mga taong maliligtas doon sa iglesia. Paano ka ilalagay kung hindi ka naman nagpapadoktrina o umaanib sa iglesia ni Kristo? Tanong, bakit mayroon pong mga Katoliko, ibang relihiyon na nagpapasyang umanib sa iglesia ni Kristo? Kasi yung katotohanan ng narinig nila sa Diyos, nakaalam sila ng katotohanan, yun yung katotohanan. Hindi kasinungalingan. Kaya sa pamamagitan ng katotohanan yan, sundin mo unang-una ang Diyos. Gusto mong maligtas? Kilalanin mo Kristo. Pag kinilala mo si Kristo, sampalatayanan mo sapagkat ang lahat ng sinasabi ni Kristo ay nagmumula yun sa Ama. Kahit yung gawain niya, galing pala. Kaya nga sabi niya, ako at ang Ama, iisa sa hangarin, iisa sa pangangalaga, iisa sa pag-aruga, iisa sa pagligtas sa sa buong sanlibutan. Pero, titiyakin ng Biblia, kailangan po nakapasok ka. Tanong, meron pong pag-aanyaya ang Panginoong Jesucristo. Inuulit na namin po sa inyo. Ang sabi nga ni Kristo, Juan 19,
Lagi na nga ho namin ipinag-aanyaya ho sa inyo. Ang sabi ni Kristo, ako ang pintuan. Ang sino man taong pumasok sa akin, siya'y maliligtas. Ayan na, pasado ka eh. Walang tinanggi. Kaya nga, wala pala kaming tutol na ang lahat ng tao gusto mong matubos. Pero kailangan. Kasi nangyari na yung pagtubos doon sa iglesia. Klaro na yon. May pangako na yung nakatubusan. Kaso, may bilin si Kristo. Bago ka muna matubos, bago ka maangking may katubusan doon sa iglesia, pumasok ka muna sa Kanya. May pinagagawa? Meron. Ano sabi ni Kristo? Siya ang pinto. Kasi siya yung daan patungo sa kinaroroonan ng Ama. Wala pong makakarating sa Ama kung hindi mo siya susundin. Walang makakarating sa Ama kung hindi ka papasok sa Kanya. Bakit? Siya lang po ang tanging daan patungo sa Ama. Kaya nga ipinakilala niya, sino ba yung Amang yon? Hindi siya. Ang sabi niya sa 1:17, 1:17, ang sabi ron, kung may oras pa ako, ang mga bagay na ito'y sinalita ng Diyos sa patangalan sa kanyang mga mata, sa langit, sinabi niya, Ama, dumating ng oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikay luwalhatiin ng anak. Tama yung pagtuturo ni Kristo eh. Sino daw yung Ama na dapat nating mapunta doon sa kinaroroonan niya? Kaya nga sabi ni Kristo, aakyat ako sa inyong Ama, inyong Diyos, aking Diyos. Ayan yun eh. Kaya tanong, Kuya Warrior, mali. Si Kristo Diyos din eh. Hindi po siya Diyos. Ano katunayan? At ito ang buhay na walang hanggan. Brad, yan yung buhay na walang hanggan. Na ano? Makilala natin, makilala nila na iisang Diyos na tunay. Sino? Si Kristo? Hindi. Yung Diyos. Kaya nga sabi niya walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko, ako lang po ang daan, wala nang iba. Dadaan ka kay Kristo sa kanyang kawan. Ibang kawan ang nadaanan mo, kaya nga may banggit may daan patungo sa pagkapahamak. May daan patungo sa makipot na daan. Doon ka, magpumilit kang pumasok. Yun yung iglesia. Bakit? Bakit yung iba hindi nakapapasok? Kasi mayroon pang daladalang aral, maling aral na ayaw nilang alisin. Subukan yung alisin, mga kaibigan. Masusunod nyo yung utos ni Kristo. Ang pagkilala sa tunay na Diyos, iisa. Ang pagkilala kay Kristo, siya'y sinugo sa makatwid bagay, si Hesus Kristo. Kaya hindi po kami magsasawa na ituro namin yan. Napakahalaga po yan. Napakahalaga. Iisa. Kasi itinuro din ng mga apostol sa ganang atin, iisa lamang ang Diyos, ang Ama. At sa ganang atin, iisa din ang tagapamagitan, si Hesus Kristo. Sa ibang aral, pasensya na, tinuturo ba nila si Kristo? Time's up. Ay tao. Time's up. Thank you po. Bro boy, tara, ready ka na. Alright, pwede na. Ready na, kuya. Ang tanong ko sa iyo, start Iglesia ni time. Cristo lang ba maliligtas? Yes, kuya, iglesia lang ni Kristo. Kasi sabi ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. May iglesia ba? Meron. Nabasa, Gawa 20:28, Roma 16:16. At sa iba pang salin. Sabi nga doon, hindi pa akong kilalang personal sa iglesia ni Kristo. Tinubos ng dugo, buong kawan, iglesia ni Kristo. Gawa 20:28. Next question. Next question. Dito sa Roma 2 talatang 7, yung bibigyan ng buhay na walang hanggan. Iglesia lang ba to? Babasahin ko po. Roma Sa 2:7, mga basahin ko ha. Opo, sige po. Sa mga nagsisipagtiyaga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa sa paghahanap ng kaluwalhatian at puri at pagkasira ay buhay na walang hanggan. Ito ba patungkol lang sa miyembro ng iglesia? Yes or no? Sa isang kataulan yan, kuya. Yes or no bro? Ito ba Roma 2:7? Nabibigyan ng buhay na walang hanggan? Patungkol lang ba to sa loob ng iglesia o hindi? Kasama yan, kuya. Pagkilala mo sa pagkilala mo rin sa tunay na Diyos,
magkakaroon ka rin ng buhay na walang hanggan. Kasama ba yung mga hintil dito na gumagawa ng mabuti, yes or no? Hintil. Na gumagawa ng mabuti, ibig sabihin hindi belong sa kautusan. Walang kautusan, hintil, walang kautusan. Walang church. Kasama ba sila dito, yes or no? Kasama. May mga napaanib sa munting kawan sa pagtuturo din May mga hintil din ng mga kaanib nun. Kasama sila nun. Sa pagpupuri sa ating Panginoong Diyos, kasama sa kay Kristo bilang Panginoon, kasama sila nun. Kasama ba dito yung walang church? Kasama hindi? Yung Na walang gumagawa church, ng mabuti. yung gumagawa ng mabuti, Mabuti pero walang church. o sasagot ako. Sagot. Makakasama ka lang kung yung kabutihan na gagawin mo, papasok ka kay Kristo, tatanggapin mo si Kristo bilang ulo ng iglesia, ng katawan na pag yon kasama ka. Pero kung sinasabi mong kasama ka, ay wala ka naman sa kawan, hindi ka kasama. Yun ang ano ko dyan. Oo. Basahin ko ha. Next question. Basahin natin. Sapagkat kung ang mga hintil sa talatang 14, sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan, siyang kautusan sa kanilang sarili. Sinabi ba dito na umanib sila sa iglesia o gumagawa lang ng naayon sa kautusan? Kasi ganito Yung mga yan. bigyan ng buhay na walang hanggan. Sasagot ako. Mm. Walang iniwan yan sa mga hindi nakagisna ng iglesia ngayon. Hahatulan sila batay sa kanilang mga budi at kautusan. Diyan sa talatang yan, dahil nalaman nilang kautusan, may hatol sa kanila sa kautusan. Kasi, hindi nga sinasabing walang katudo kahit walang katutubong kautusan. Kung nalaman mo na yung kautusan, sinasabi rin dyan, maaari kong mahatol. Tanggap mo sa talatang 7, bibigyan sila ng buhay na walang hanggan. Tanggap mo yon. Yes or no? Yes, tatanggapin yun. Kasi sabi ng Diyos, siya rin naglalagay sa iglesia ng mga tao maliligtas. Pero kung May hindi nakalagay nila dito, miyembro ng iglesia o hintil na walang kautusan. Nakalagay, walang kautusan talaga. Stop muna nga, stop time muna. ito sagot ko sa iyo. Ang Diyos ang mahatol. Stop time muna. Moderator's time muna. Kung sumasagot ko yung isa mag-bad in or pag may hindi nagustuhan sasagot mo, pwede naman mag-object Kasi Ano yun? yung warrior na kakapagagad Sasagot Saan ako. ba na yung mga ba yun na doon? Bro boy, wait lang, may kausap siyang iba bro warrior. Wait lang muna natin. Okay na bro, okay na. Bro, wag tayong babati bro pag hindi pa tapos. Hindi, Pag hindi mo sorry, gustuhan may objection ako. Ang categorical Sige, ko, mag-object ka ba? sorry, di ko na-address, sorry. Ang categorical Sige, ko, object ka muna. ano tong mga hintil na to? Walang kautusan? Maliligtas? O nasa ilalim ng iglesia? Kautusan ng iglesia? Ano nakalagay dito? Kasi dito nakalagay dito, letra por letra, walang kautusan. Likas, katutubo, walang kautusan. Letra por letra, pili. Ang sagot ko. Sabi diyan, kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo, malinaw naman, walang kautusan, di sila nakaranas, ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito ay walang kautusan. Pero ang siyang kautusan sa kanilang sarili. Ang ibig sabihin lang dyan, may set sila para sa kanila, yun ay kautusan, pero hindi naman yun talaga kautusan. Kaya sinasabi nila kautusan lang sa kanilang sarili. Pero kung tatanungin mo, maliligtas yan, Diyos ang hahatol dyan. Sa talatang Kasi 7. kung gumagawa sila ng kabutihan ng kautusan para sa Diyos, Diyos ang hahatol dyan. Kung ang kautusan ang ginawa nila kasamaan para hindi sa Diyos, Diyos pa rin ang hahatol dyan. Okay na yung clarification sa inyong dalawa. So, nawala. Yun ang sagot ko dyan, kuya. Ano ba yung time na yun? Wala yung timer. Ano yung clarification lang yung next question. Wait bro, nawala yung timer, nahulog. Nahulog? Hindi ko talaga pinastart yung time doon para magkaroon muna kayo ng clarification kayong dalawa. Oo nga. And in-invite na natin. Nahulog siya, no? Baka nag-bug.
Shoutout sa mga nanonood dyan. Yung timer natin is 6 minutes. Ay, shoutout po sa 42 viewers namin dyan. Magkaibigan kami dito guys ha, sa mga nanonood. Baka isipin nyo, nag-aaway, hindi po. Mataas lang po boses namin. Basta tayo ng comment, sabi dito, okay, debate lang. Alang ad home, oh, yun mo. Oh, tawa yung mga viewers, oh. Yan, magandang talakayan, chill lang. Oh. So, sabi dito, yan, oh, ganyan dapat, sabi ni Liam. So, yan, oh, ayan, masaya yung mga viewers natin, oh. So, antayin natin yung timer. Ilang minuto pa yun, tol? Baka hindi siya nakakyat. Para mga 3:40 something na ganun eh. Orasan na lang natin, 5 minutes. Oo, i-reset po 5 minutes para naman. Ang dami naman nakikinig eh. Sige. Sika, maglagay ako ng timer, ha? Kasi parang pagka hindi siya makakyat, teka, may timer dito eh. Ayun, Timer. So, sige, gawin natin 5 minutes. Saan yung timer? Ikaw may timer ka dyan, tol? Ang timer ko po, nakaset up na siya sa pagsagot eh. Hindi Ate, ako na lang. 5 minutes. Ikaw na Start lang. dito. Sige. 5 minutes na lang. Clock, Kahit no? 4 minutes and 30 seconds. Pwede na yun. Ba't nawala rito? Ay, may nakaset na to eh. Nasaan ba yung walang set na? May nakaset kasi to eh. Saan ba yung naka-digital set? Ano bang clock yun? Stopwatch? Ito yata, stopwatch. Ito. Yan. Nakikita. Ay, teka, tanggalin ko to. Yan. Gagawin. Start ko na tapos 5 minutes hihinto lang. Yan na. Sige. Okay na yan. Start ko na. Wait lang. Kuya, okay na? Okay, start ko na. Yan, umandar na. Yan. Basta 5 minutes lang, no? Yan. Sige. Buhay letra, tanong ka na. Tanong ko dito, yung mga hintil na yon na gumagawa ng mabuti, na sinusunod nila yung kanilang mga budi, yung kanilang puso. Sabi dito, sa talatang 7, iangat natin, sa mga nagsisipagtiyaga, sa mabubuting gawa, sa paghahanap ng kaluwalhatian at puri, na mga di nasisira, ay ang buhay na walang hanggan. Tanggap mo yan ang hatol sa kanila, yung walang kautusan, yung mga hintil na walang kautusan, pero gumagawa ng kautusan, na naayon lang sa kanilang budhi, yung budhi lang nila sinusunod nila, bibigyan sila ng buhay na walang hanggan, yun yung hatol. Wala sila sa loob ng iglesia, buhay na walang hanggan. Tanggap mo ba yan, yes or no? Kasi nga, sabi nga ng Diyos, batay sa mga kautusan, ang hindi naabutan ng kautusan, batay sa kanilang mga puso, ang Diyos ang titingin sa puso at mga budi nila. Pero, kapag ikaw ay datnan ng kautusan, sa kautusan ka rin hahatulan. Kaya dyan, wala tayong pagtatalo dyan. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Kasi ang ginagawa naman lang kung kabutihan, Next question. So ibig sabihin, ang hatol sa kanila ng Diyos, buhay na walang hanggan. Yun ang gusto ng Diyos eh. Wala sila sa loob ng church, tanggap mo yun. Ito, sasagot ako. Yang mga yan, kung liligtas sila, sabi ng Diyos, kasama na rin sila na ilagay sa iglesia. Bakit? May mga tao na hindi nadatnan ang iglesia, pero sinabi ng Diyos, salamat sa Diyos, sabi niya, ang Diyos ang naglalagay sa iglesia ng mga taong maliligtas. Pero hindi natin alam kung sino sila. Pero may binabanggit nga. Yan, may mga gumagawa ng buti. Next question. So tanggap mo na hindi lang yung visible church na tayo, yung nasa loob lang ng miyembro ng church yung maligtas, pati pa rin pala yung mga tao na gumagawa ng mabuti na wala sa loob ng church, tanggap mo talaga yan, no? Kasi biblical eh. Yes or no? Ito. Ang tinatanggap ko, yung sinabi ng Diyos, sasagot ako kuya, ang sabi ng Diyos, siyang naglalagay ng mga taong maliligtas sa iglesia. Natural. Bro, stop the time muna. Stop mo muna. Ay, stop ko po. Ano bro, sagot ka muna ng yes or no kasi. Yes or no. Ito. Ang sagot ko po, dalawa. Dalawa po ang sagot ko. Or both. Both sige, po. sagot niya both. Both. Stop ko na. Ang sagot ko ganito. Tama, nasabihin nating maliligtas sila kasi sabi ng Diyos, sumasampalataya ko, yung mga maliligtas na hindi natatna ng aral ng iglesia, inilalagay niya yun. Kaya nga sabi niya ang mga taong gusto niyang maligtas, idinaragdag niya, ay nilalagay niya sa iglesia.
Siyempre, pagdating ng araw ng paghukom, kabilang yun. Question. Siya naglalagay ron eh. Next question. So yung aral nyo na iglesia lang, yung mga miyembro lang sa loob ng church ang maliligtas. Mali pala yun kasi merong nasa labas ng church gumagawa ng mabuti. Ang sabi ng Diyos, buhay na walang hanggan. Letra por letra. Roma 2:7, Sasagot ako. Yes or no? Lingid naman sa ating lahat sa buong mundo, gawa na ang Biblia. Iba-iba pa salin, nababasa naman sa Biblia. Nababasa, kung gusto mong maligtas, mailagay ka ng Diyos sa iglesia. Kasi sabi ng Diyos, sa labas, siya ang hahatol sa labas ng iglesia. Sinabi rin ng Diyos, mailalagay ka niya doon kung susunod ka sa kalooban niya. Ano kalooban niya? Pumunta ka nga, Next question. papasok ka sa iglesia. Next question. So, ang nasa labas pala ng church, Diyos ang hatol. So, bawal silang sabihan na sila ay mapunta ng impyerno kung hindi sila kabilang sa iglesia. So, yes or no? Bawal yun. Oh, ito, sagot ko. Bakit natin sila sasabihin na bawal? Dapat nga natin silang turuan na pumasok sa iglesia. Kasi sa iglesia nga, ang Diyos nagdaragdag ng mga taong maliligtas. Sabihin natin sa mga taong to, kung wala po kayo sa iglesia at nasa labas kayo ng iglesia, ang paghatol sa Diyos. Question. Sa loob, ang Diyos, wala na. Walang paghatol. Kasi maliligtas yun eh. So, mali pag may isang aral na church na pag hindi ka belong sa church, kahit gumagawa ka ng mabuti, sasabihin na iglesia lang ang maliligtas. Mali yung aral na yun, iglesia lang ang Yes, maliligtas. mali yun. Bakit? Bakit ko sinabi, huwag kayo magagalit. Nabasa naman sa Biblia, ang tinubos ng dugo ay kawan. Ipipilit mo. Iglesia ng iba, iglesia ng ganito. Ang nakalagay nga ang binili at tinubos ni Kristo, pinakain ni Kristo, binili ang pambayad tubos, iglesia ni Kristo. Hindi na namin kasalanan yun kung wala ka sa iglesia. Kaya nga, lagi namin tinatagubilin sa inyo, ang bilin ng Diyos, pumasok. Next question. Hindi na, wala na bro. Tapos na yung oras. Time na? Ayun, tapos na. Time na. Bro, Thank you. Conclusion na. Sa pagkakaintindi ko, parang hindi na bakit yung conclusion. So ako na lang magdi-decide. Since nagtapos tayo sa 7-7 na rebuttal, 3 minutes lang ang conclusion. 3 minutes lang. Gawin mo ng 5 5 minutes man na, tol. Sige, 5 ko na. Mabibitin. Sige, Bitin mauuna ang negative. General rules tayo. Warrior, ready ka na sa final conclusion mo na 5 minutes. Ito si ano na yung magta-time 6 na ulit. Sige po, ako na po mag-conclusion. Ayun po. Ako na, oras. Wait lang bro, pa-ready ko lang sa kanya yung time. Kaya ba it's me? Pag hindi kaya, pwede naman si Warrior. Okay din naman yung time niya. Pag hindi mo na kaya. Saklit lang naman to. I-wave ko na rin naman. Okay. Wait lang natin yung time. Di si Boyletter na lang. Di ba pwede ka naman mag-set up ng time? Ito si May, andyan na siya, yung miss Si natin. Ate May, salamat kay Ate May. Si May, si Eliana. Kaya mo ba? Kaya mo pa ba? Kaya mo ba? Ulit. Hindi, nawala ulit. Ito, mag-ano tayo, mag-timer. Alam ko meron dito Teka ha. O nga, pindutin mo siya. Din yung setup ng timer. Time 5 minutes. Sabi mo pag okay na bro, start ko na ha. Sabi mo, kung may timer ka na dyan, kuya. Start na. Start na. Ayun. Mga kaibigan, uulitin ko, sabi po ng Biblia, ang sabi ng Biblia, unang Timoteo 2:6, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubo sa lahat na pagpapatotoo, mahayag sa sariling kapahunuhan. Nabasa naman, yung pagginawang pagtubos para nasa lahat. Pero, sabi ng Diyos, teka muna, hindi sa lahat. Kailangan, dun sa lahat na nakaalam ng katotohanan. Malinaw yon, dapat malinaw yon. Hindi nila lahat ng Diyos. Pero itong pagtubos na ginawa ni Kristo sa iglesia, malaman mo, kailangan, yun ang tinubos yung iglesia. Para maligtas ka, sabi ng Diyos, mailagay ka nga daw po dun sa, makabilang ka sa mga taong maliligtas, susundin mo yung kanyang anak. Kasi yung anak niya, sa pamamagitan ni Kristo, maliligtas ka. Kaya nga binanggit yung Juan 19. Uulitin po namin. Juan 19. Hindi ako nagkakamali.
pumasok kay Kristo bilang pinto. Kung gusto mong ibig maligtas, papasok ka, hindi ka lalabas. Mananatili ka sa iglesia. Pero tanong, paano yung mga lumabas? Mawawala na po yung kaugnayan mo kay Kristo. Mawawala na lahat kapag wala ka sa iglesia. Kasi sabi nga ng Diyos nilagay ka na ilalagay ka na. Kaso, yung katotohanan, iniiwasan mo. Ayaw mo pa rin tanggapin. Sa kabila ng sabi ng Diyos, sa labas ng iglesia, ako ang hahatol. Pero, ako rin ang maglalagay sa iglesia ng mga taong maliligtas kapag nasa iglesia ka. Maliwanag yun. Kaya kami, bilang mga iglesia ni Kristo, kinakaibigan namin kayo Hindi po namin itinatanggi at hindi namin pinagkakait kasi kagaya nyo rin kami, yung iba sa aming kapatid galing rin sa ibang sekta, yung na mabanggit, iglesia, ng mga iba, naramdaman nila yung tunay na aral. Siyang itinuturo ng Kristo. Papasok ka kay Kristo sa iglesyang katawan niya kasi siya ang ulo nito. Kaya tamang tawagin, iglesia ni Kristo. Kaya nga ang banggit Roma 16:16, do sa iba pang salin, hindi pa akong kilalang personal sa iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, wag na po kayong magdahilan pa kung ano pa. Nabasa na po sa Biblia. Si Kristo po, hindi rin po talaga siya papayag na maging Diyos. Bakit? Dagdagan natin. Sabi po kasi sa Juan 10:25, di ako nagkakamali, ang sabi rito, dagdagan ko na lang, sinagot sila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo nagsisasampalataya. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, wala naman ko question dyan, ay siyang nagpatotoo sa akin. Tanong, Kuya Warrior, nabasa dyan, may pinatotohanan ang Diyos tungkol daw sa Kanya. Sino may sabi? Si Kristo. Babasahin namin. Ano patotoo ng Diyos kay Kristo? Siya ba ay Diyos o siya ba ay tao? 1:8:40. Sa 1 din. Itaas lang natin sa 8. Patotoo ng Diyos. Sabi kasi dyan, ginagawa kong pangalan ng aking Ama ay siyang nagpatotoo sa akin. Si Kristo po, patotohanan ng Ama. Sa Diyos tayo magtanong, hindi kung kani-kanino. 1:8:40. Ang sabi ng Diyos ganito, sabi ni Kristo, datapwat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin. Sabi ni Kristo yan, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Malinaw po yan, 2 talata lang yan. Tanong, doon sa unang talatang binanggit ko, sino po ang nagpapahayag? Walang iba din kundi si Kristo. Kaya ang banggit sa talata, sinagot sila ni Jesus. Sinasabi ko sa inyo at hindi kayo nagsisisampalataya ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama. Si Kristo may Ama. Yung Amang yon magpapatotoo sa Kanya kung sino siya. Time's up, Kaya nga bro. sabi niya, siya'y nagpatotoo sa akin, siya'y tao. Time's up. Thank you po, thank you. Boy Letra, ikaw naman ang next final conclusion mo. Alright. So hindi ko na patatagalin, no? Conclusion. So ang conclusion dito, una, napatunayan ko na hindi Set up lamang... mo sa akin yung time, bro. Set up mo sa Ay, akin oo yung nga time pala, para sorry. fair tayo. Sa akin mo na lang i-set up. Ayan na. So, yan na. So game na, no? Nag-start na. So hindi ang point dito, yung mga Bible verse na binigay ko, no? 2 Peter 2:1, John 1:2. Yan, madali lang tandaan na. 2 Peter 2:1, John 1:2. Kontra dun sa unawa nila. Maling unawa hindi yun mismong talata. Doon sa Acts 20:28. Kasi wala na silang ibang gagamitin yun, Acts 20:28. Pero wala nakalagay na salitang lamang doon. Bagkos, kung lalawakan natin ng ibig sabihin ng salitang church, meron tinatawag na mga invisible, mga unknown Christian. No, patristic approach to. Matagal ng pananampalataya ng Catholic Church to na parang nami-misinterpret na rin ng mga ibang Catholic, no? Yung mga unknown Christian, yan yung mga tao na hindi pa napangaralan. Wala pa silang aral na natatanggap. Pero gumagawa sila ng kabutihan ayon sa kanilang budhi. Kasi yung budhi nila,
yun yung tawag o salita ng Espiritu Santo. Yun ay salita ng Diyos pag ikaw ay nakukonsensya, pag ikaw ay gumagawa ng masama. Kaya pinipilit mong umuiwas sa masama. Yan ang aral natin. So yung extra ecclesia nulla salus, malawak yan. Hindi porket sinabi ng CCC na extra ecclesia nulla salus, tas wala na sa loob ng church, hindi na maligtas. Meron tinatawag na mga mga invisible border ng church. Ito mga tao na gumagawa ng mabuti na wala sa loob ng iglesia. At meron pa tinatawag na mga invincible ignorance. Luke 23 verse 4, Luke 23 verse 34. Sabi ni Kristo, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pangalawa, hindi porket tinubos ka, diretso ka na maliligtas. Tandaan nyo yan, kasi lahat naman talaga tinubos. Kung papaanong pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng unang tao, ganun din naman si Kristo. Pumasok ang pagtubos, no? At doon magbubunga ang buhay na walang hanggan. Kung pagbubungahin mo ang iyong pananampalataya, work out your salvation. Tandaan natin, kung puro pananampalataya at walang gawa, hindi yun tunay na pananampalataya, yun ay baog. Santiago 2:19, yun ay demonic faith. May pananampalatayang walang gawa, delikado po yun, no? Sa 19. At baog, 22-25. So ang point dito, no, nung dun sa 2 Peter 2:1 to 3 to 4 at saka dun sa 1 John 2:2, yung mga bulaang propeta tinubos sila. Pero ano nangyari sa kanila? Mapupunta sila sa impyerno. So hindi po porke tinubos, maliligtas na kagad. Iba ang redemption sa salvation. At umamin naman yung kaibigan natin niya, kaya hindi na tayo ganong nahirapan. At expected na natin yan kasi yung mga Bible verse na ibibigay natin talagang matitigas yan. Pang debate talaga yan, no? Hindi yan pang pang evangelist lang. Sa palengke, hindi po, mga pang debate po talaga yung mga nilalatag nating verse dito, letra por letra. Sabi mababasa talaga, no? Pangalawa, ang isa sa natutunan natin dito, no, na yung aral na pag hindi ka Katoliko, hindi ka na maliligtas sa pangalan, by name, hindi po yan totoo. No? Kung ikaw naman ay Catholic, miyembro ka ng Catholic Church, pero gumagawa ka naman ng masama, mamamatay tao ka naman, hindi ka naman pala simba, ay mapunta ka pa rin naman ng impyerno. Di ba? Mapunta ka pa rin ng impyerno eh. Di ba? Anong mas mabuti? Maganda na yung walang yung mangmang sa Biblia. Pero gumagawa ng mabuti, maligtas pa. Ang bigat nun, Roma 2:7. Buhay na walang hanggan. Sa 10 hanggang 15, kasama doon yung mga hintil na walang kautusan. Pero gumagawa sila ng naaayon sa kautusan. Kaya nga sabi doon, no, hindi ang tagapakinig lamang ang siyang aariing ganap ng Diyos. Kung hindi ang gumaganap, bagamat kung ang mga hintil ay katutubo na likas na walang kautusan, ngunit gumagawa ng naaayon sa kautusan, yun ay magiging kautusan sa kanilang sarili. Yun yung budhi nila, nakasulat doon, no? At yung budhi na yun, yung puso na yun, doon nagdedwell ang banal na Espiritu Santo. Kaya tama, no? Ang Diyos din ang nagdadagdag ng tao sa kanyang iglesia. At yung iglesia na yun, yun yung katawan ni Kristo na tao at Diyos. Kasi si Kristo mismo yun, katawan mismo ni Kristo. Yun ay ng buong Kristo. Christus totus, kailangan tayong maging kabahagi ng katawan ni Kristo. Kaya si Kristo nagkatawan tao para iligtas ang tao, para ang tao at ang Diyos ay maging iisa. Time, bro. Salamat. Ayun, thank you. Magpapasalamat na pa kami, kuya. Pasasalamat mo naman. Sige, mauna ka na, bro Boy Letra, since kahit kakatapos. Alright, salamat kay Brother Warrior. Ibigan natin to sa lahat ng mga iglesia ni Kristo. Sana maging tularan nyo si Warrior sa kanyang attitude at magmamahalan tayong lahat. Hindi utos ng simbahan na maggalit-galit tayo. Bagkus itong ginagawa naming debate, ito ay act of charity. Ito ay act of love. Pasok to sa loob love. Kaya tayo nagdedebate kasi mahal natin ang isa't isa. At ang alam namin itong katotohanan, bilang pagmamahal namin sa inyo, kailangan namin i-share sa inyo. 'Di ba? So, hindi po kami magkakagalit. Tanda po to ng pag-ibig. Kaya kami nagtatalo, nagdidebate para maligtas ang isa't isa. No? Hatakin ang isa sa tamang landas dahil mahal namin kayo.
So sana marami kayo natutunan. Again, ito po si Boy Letra sa panig ng Roman Catholic Church. Kung meron kayong mga katanungan sa aral ng Katoliko, i-add nyo lang po kami dito. Follow nyo lang po ako at ituturo namin sa inyo lahat ng mga aral na inyong parang duda. No? Akala nyo wala sa Bible. So dito lang kami, no, at ibibigay namin lahat yan letra por letra. So salamat at H2. Siyempre salamat talaga, Warrior, hanggang sa muli, bro. Sige. Ayun. Okay, thank you. Next naman, Warrior, may pasalamat din ang gagawin pagtapos ng Warrior. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako dito sa ating moderator. Kung walang moderator, hindi matutuloy ito eh. Salamat sa iyo, kuya. Babawi na lang ako. At no problem. Kay Kuya Boy Letra. Kami po, marami na kaming debate niyan. Puro lang ho kami discussion. Mahal namin kayo, mga kaibigan. Lagi natin tandaan, hindi tayo basta husga ng husga. Kaya nga, may ganitong talakayan. Nagpapasalamat din ako sa mga kuya natin TR dyan at medyo nakakakuha tayo sa kanila ng mga sa The Rebellious, The Shield. Kapag may mga tanong pa po kayo regarding po sa doktrina o ibang sa aral ng Iglesia ni Cristo, maaari po kayong magpunta sa malapit na kapilya o dakong doktrina sa Iglesia ni Cristo. Malaya po kayo makipagtalistasan, magtanong, at pwede rin ho kayong bigyan. Wala pong bayad. Bigyan po kayo ng babasahin, ng pasulgo na babasahin sa Iglesia ni Cristo. At ayun, maraming salamat po. Muli, ako si Kuya Warrior. Lagi tayo natin tandaan, mga kuya, tayo dito sa tuktok, nakiki-tiktok lang. Iwasan na sana natin yung mga adom. Mahal na mahal po namin ang kaluluwa nyo. Salamat po, magkakaibigan tayo. At sana po, loobin ng Diyos na lagi tayong ganito, maging mahinahon. Saka, tandaan nyo lang po yung mga sinasabi namin sa Biblia. Paghambingin nyo, yung sinabi ni Kuya, sinabi ko, hindi kasi yung pag sinabi mong nabasa mo, ikaw ay maliligtas na tandaan nyo, Iglesia ni Cristo. Hindi po ganun yun. Marami pong proseso yun. Salamat po ng marami. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you din kay Boy Letra. Ito lang, Warrior, masasabi ko sa'yo, okay lang ba? Opo, okay lang kayo. In all fairness naman sa mga minoderate ko, napanood kong debate, no hate sa mga kapatid mo, pero I'm very proud of you sa action mo, sa the way you debate, and sobrang ako na-amaze sa'yo. Sana no hate sa mga kapatid mo again, sana gumaya sila sa'yo, maging katulad kanila na mahinahon lang, friendly debate lang. Sana ganun para mas maganda ang mga magaganap na debate natin. Sana, I'm very proud of you, Warrior. Thank you, Kuya. Thank you. Honest to goodness. I hope sa mga shoutout sa mga Alright, dyan. end na. Ayan, thank you, bro. Thank you, Kuya. Salamat Bawi din ako sa sa iyo, bro, Kuya. Punta ka sa live ko minsan, Kuya. Bawi ako. Bigyan kita. Bawi ka. Thank you, Kuya. Salamat. Wala yun. Bigyan stage Na ano lang din, tagal na kasi Wala huling yan. moderator. Thank you. Actually nga bro, ang huling moderator ko sa TR pa actually nga Matagal ka na pala Sila sa TR, nahinto, no? Matagal ka na pala nahinto. I-add mo ako, Kuya. Follow mo ako, Follow ko kayo. Sige. Paki-follow ko po kayo, Follow ko po kayo. Tapos, akat din po kayo sa live namin. Minsan po, pwede nyo kayong magtanong sa amin. Pwede rin ako magtanong dito. Pwede. Tanungan na po. Pwede. Salamat po, salamat. Very good. Ito si Heretico. Nabitin ako dun, Kuya, kain lang ako. Balik ako. Tapos mamaya, pagka baka may gusto ko kayo. Sige, Uncle. Ingat ka lagi. Thank you, Kain lang ako. Ingat bro. Kuya, thank you po. Salamat. Kay Kuya Sige. Uncle Nas, thank you rin Kuya Uncle Nas sa lahat po dito, lalo sa ating mga viewers. Ingat po kayo, maraming salamat po. Thank you po. Thank you bro, nice one. Nice Hanggang to sa meet muli, you. babalik po kami. Thank you po. Salamat. I really appreciate na-appreciate ko si Mario, napakabait. Warrior, pang-tira. Takot si Warrior. Ito si Heretico. TR speaker Salute kay to. Warrior salute kay Warrior sobrang bait. Brother Heretico, bro. Salita ka nga, bro. Good afternoon sa'yo. Gandang hapon. Yung test ko. Machapi ba ako, bro? Machapi. Siya yung lag. Lag ako, teka. Hanap ako ng Siya yung lag, Boy Letra. Siya yung lag sa Heretico. Akala ko ako. Okay, sige. Lag ka, bro. Lag ka.
So, by the way, hanap pa tayo ng iba, no? Ang dami natin, no? Baka may mga gusto magtanong. Anli tanong po, no? Sa Katoliko. Yan. No? At hindi na po kami nagpupunta ng kalsada. Dito na lang sa TikTok. Mahirap po mangaral sa mga kali-kali. Kaya dito na lang tayo. So shoutout muna tayo. Hindi ka ma-choppy ka bro, choppy, heretiko no. Simula yung signal mo. So guys, ito si Si Orange for Christ. Yan. Hello, may sounds na ba ako? Wala daw akong sound. Hello, sound check. Meron ang tinutukoy doon si Heretico, hindi ikaw. Shoutout kay Et Universa Ecclesia, Nasa yan Roma 16:23 sa Latin Vulgate. Alam, sa Greek. Hindi, Greek ba or Latin? Latin yun. Ecclesia Universa. Okay. Latin. Holes yan sa Greek Holes. Okay. Es Ecclesia. So guys, baka gusto nyo magtanong. Sino to? Ay, may pangalan mo. Orange for Christ. Pwede pa yan, isa pang set. Actually tama, nandito lang ako, naglakad-lakad lang ako Pwede po magtanong. Anong church mo bro? Brother Orange? Katoliko po, Katoliko. Yun lang. Sige bro, magtanong ka na. Sige bro, pwede ka na magtanong. Malinaw ba ako guys? Hello? Malinaw ka bro, malinaw ka. Ba't ang daming choppy, no? Mukhang nag-lock yung mga signal nila bro. End ka muna, tama yung suggestion ni Bench. Baka para mukha mo na yung ma-download mo na. Baka ma-erase pa yung live natin kasi minsan. Oo, baka ma-erase pa eh. Sige guys, pa-follow na lang kami ng H2. Ako, tsaka yung mga grupo namin. Thank you. Para makakonekta kayo sa amin, masaya dito kaysa sa mga ibang live na jamming dito na lang kayo, no. Sige.